likod ng isang masikip na looban sa lungsod ng Caloocan, may isang barong-barong na tila mas pinili ng panahon kaysa ng tao. Ang yero nitong butas-butas at dingding na nilukot ng hangin ay saksi sa bawat panikot ng araw at gabi. At sa loob nito ay nakatira ang dalagang si Lira. Bata pa lang ay alam na niya ang hirap at lamig ng buhay. Siya ang nag-iisang anak ni Aling Sonia, isang masipag na labandera na kinilala sa kanilang lugar hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tapang at malasakit sa kapwa. Maaga siyang namulat sa responsibilidad. Lira, anak, matutong tumulong sa gawaing bahay, hindi habang buhay andito ako. Palaging paalala ng kanyang ina tuwing umaga habang pilit inaalis ang mantsa sa mga damit ng may kaya. Kaya't kahit papagod mula sa klase, si Lira ang tagabuhat ng tubig, tagasalok ng bigas, at tagalinis ng paligid. Hindi siya nagrereklamo. Kabaligtaran, natutunan niyang yakapin ang simpleng pamumuhay. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na naglalakad sa gilid ng kanal. May bitbit na batya ng labada o basket ng pinamili. Nakangiti pa rin kahit halos mapatid sa pagod. Pero dumating ang isang gabi na tila ayaw na siyang habulin ng swerte. Habang payapang natutulog si Lira, narinig niya ang ubo ng ina na para bang humihiwa ng hangin, malalim, masakit at punong-puno ng hirap. "Maayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Lira. Agad bumangon at lumapit. Pilit ngumiti si Aling Sonia. "Bukas, ipagpatuloy mo yung labada sa kabila. Malaki ang bayad nila." Gunit kinabukasan, imbes na marinig muli ang boses ng ina, isang malamig na yakap ng katotohanan ang bumungad kay Lira. Pumanaw si Aling Sonia sa sakit na matagal nang inilihim para di makabigat sa anak. Niyakap siya ng ilang kapitbahay, nakikiramay. "Nakakaawa naman ang bata. Paano na siya niyan?" bulong ng ilan. Pero sa likod ng mga panghihinayang na iyon, hindi rin maikakaila ang bulong-bulungan ng mga mapanuring mata. Barong-barong na nga lang, namatay pa ang nanay. "Siguro ipapamigay na lang yang bahay. Baka mapakinabangan pa natin." Napatingin si Lira sa mga nakapulupot na tanong at tsismis. Iba't ibang mukha ng kapitbahay, may mga tunay na nagmamalasakit, pero mas marami ang pakunwari. Lumipas ang mga araw, pilit bumangon si Lira sa kabila ng pangungulila. Kinuha niya ang natitirang pera ng kanyang ina at sinimulang mamuhay mag-isa. Tumulong siya sa palengke bilang kargador tuwing madaling araw at naglalabada sa mga kapitbahay sa tuwing may pagkakataon. Dito niya nakilala si Jenna, isang dalagang halos kaedad niya na naging matalik niyang kaibigan. "Lira, kung gusto mo, dito ka muna tumira sa amin. Masikip nga lang at marami kami, pero mas masaya pag may kasama," alok ni Jenna. Ngunit tinanggihan ito ni Lira. "Salamat, Jen, pero gusto kong manatili dito." Ito na lang ang naiwan ni Mama. Sa kabila ng mga pagtulong ni Jenna at ilang iba pa, hindi nawala ang mapanuring mata ng lipunan. Isang umaga, habang naglalaba sa harap ng kanilang barong-barong, nilapitan siya ng mga kabataang kapitbahay. "Lira, di ka pa ba lilipat sa mas magandang bahay?" "O baka gusto mong dito ka na lang forever?" Sabay tawa at kutya ng isa, si Ricky. Hindi niya pinansin ang panunukso at nagpatuloy lang sa paglalaba. Pero malalim ang sugat na iniwan ng mga salita. "Jen, minsan parang gusto ko na lang tumakbo palayo. Pero naaalala ko si Mama. Ayaw niyang sumusuko ako." Sambit ni Lira habang tahimik silang nagkukwentuhan ni Jenna sa gabi. Sa loob ng mga araw at gabing dumaan, naging bukang bibig sa lugar ang barong-barong ni Lira. Pinagtatawanan ng iba, tinutulungan ng iilan. Isang hapon, lumapit sa kanya si Mang Bert, matandang kapitbahay na minsang natulungan ng kanyang ina. "Anak, alam mo hindi ka dapat nahihiya sa pinitirhan mo. Mas mahalaga kung anong klaseng tao ka." Gumiti si Lira, napaluhod sa pagod at bigat ng dinadala. Pero salamat sa mga salitang iyon, muling nagkaroon ng lakas ang loob niya. Hindi naging madali ang bawat araw. Kung minsan, hindi sapat ang kita niya sa paglaba at pagtulong sa palengke. Minsan pa nga ay gutom ang naging hapunan niya, pero hindi siya sumuko. Basta bukas, mas magiging okay, paniniwala niya sa sarili. At tuwing siya ay natutulog mag-isa, mahigpit niyang yakap ang lumang unan ng kanyang ina.
nagbabaka sakaling madama muli ang init ng pagmamahal na iniwan nito. Ma, kung nasaan ka man, gagawin ko lahat para mapanatili ang iniwan mong tahanan, kahit gaano pa ito kaliit at kadungis. Bulong ni Lyra isang gabi, habang nilalamon ng dilim ang buong paligid at tanging liwanag ng kandila ang saksi sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pag-asa ni Lyra. Alam niyang darating ang panahon na mauunawaan ng lahat ang halaga ng kanyang pinanghahawakan. Hindi lang ang barong-barong, kundi ang dignidad, iga at pagmamahal na iniwan ng kanyang ina. Muli siyang bumangon kinabukasan, ipinagpatuloy ang buhay at nilabanan ang bawat pighati at paghamak, sapagkat iyon lang ang tanging yaman na natitira sa kanya. Nagsimula na namang umikot ang mundo para kay Lyra, ngunit tila mas mabigat ang bawat araw. Sa kabila ng lahat ng hirap, pilit niyang itinuloy ang pag-aaral. Bawat sentimo ay pinag-iipunan, binabayaran ng pawis at pagod. Lyra, tapusin mo ang pag-aaral mo. Yan lang ang tanging yaman na hindi mananakaw ng iba. Yan ang palaging paalala ng kanyang yumaong ina at iyon ang ginawang gabay ng dalaga kahit tila imposible na. Sa eskwelahan, hindi rin naging madali para kay Lyra. Bukod sa luma at kupas na uniforme, madalas siyang mapag-initan ng mga kaklase at minsan pa'y maging ng ilang guro. Amoy sabon na may halong pawis na naman siya, bulong ng isa habang naglalakad siya sa hallway. Si Jenna lamang, ang kanyan matalik na kaibigan, ang laging nagtatanggol at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Huwag mong pansinin yan, Lyra. Basta alam mo sa sarili mong malinis ang hangarin mo. Mahigpit na hawak ni Jenna sa kamay ng kaibigan habang binabaybay nila ang masikip na pasilyo ng paaralan. Isang araw, habang pauwi si Lyra mula sa klase, tinutukso siya ng mga kabataang tambay sa kanilang looban. Oy Lyra, balita ko ikaw daw ang susunod na maging reyna ng mga basurero. Anong premyo? Isang buwan na labada? Hagikhik ng isa. Imbes na makisabay sa tawa, mas pinili ni Lyra ang manahimik. Ngunit hindi na niya napigilan ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Jen, minsan napapagod na rin ako. Para bang kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Hinaing niya isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng barong-barong. Nilalamig at nagmamasid sa mga bituin. Alam mo Lyra, mas kilala kita. Alam ko na hindi ka magpapatalo. Lahat ng nanlalait sa'yo, balang araw titingala rin yan. Sagot ni Jenna, pinupunasan ng luha ng kaibigan. Bilang sagot sa mga hamon, mas pinagbutihan ni Lyra ang pag-aaral. Laging bitbit ang mga aklat kahit sa paglalaba. Naku Lyra, baka malunod ang libro mo sa batya? Biro ni Aling Sita, isang suki ng labada. Mas okay na pong malunod yan kesa sa pangarap ko. Nakaniting sagot ni Lyra. Unti-unti, napansin ng guro nilang si Ma'am Salve ang pagpupursige ng dalaga. Bakit hindi ka sumali sa libreng remedial tuwing Sabado? Sayang ang talino mo kung hindi mo papalakihin. Alok ng guro isang hapon. Tumango si Lyra, dama ang pag-asa na sa wakas, may naniniwala rin sa kakayahan niya. Ngunit hindi naglaon, muling sinubok ang tibay ni Lyra. Nagkaroon ng matinding bagyo. Pinasabog ng hangin at baha ang halos buong looban. Inilipad ng tubig ang ilang bahagi ng barong-barong. Ang natitirang gamit ay tinangay ng agos. Magdamag naghintay ng tulong si Lyra at Jenna. Magkasama silang sumilong sa isang bakanteng kariton. Buhay pa tayo, yun ang mahalaga. Pilit na pagngiti ni Jenna kahit nanginginig na sa lamig. Salamat Jen, dahil andyan ka palagi. Bulong ni Lyra, sabay yakap sa kaibigan. Kinabukasan, tila naging mas mapait pa ang sitwasyon. Hindi na kayang suportahan ng eskwelahan ang lahat ng estudyante. Kulang ang pondo, kaya't pinilit silang huminto pansamantala. Hindi na natigilan ni Lyra ang bigat ng loob. Paano na lang Jen? Wala na akong paaralan, wala na rin kita sa labada. Paano tayo makakabangon? Nakayuko lamang si Jenna. Parang walang masabi, ang mas masakit pa. Nagkasakit ang kaibigan matapos magkasagupa ng ulan at putik. Isang linggo ring hindi nakalabas ng bahay si Jenna at si Lyra ang nag-alada. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nagsimulang maging sentro ng tuksuhan at panghuhusga si Lyra sa kanilang looban. Pinagdiskitahan ng mga tambay ang barong-barong niya. Minsan ay may gumuhit pa ng basurera sa pinto gamit ang uling.
Isang gabi, narinig niyang nagbubulungan ang ilang kapitbahay. Yan si Lira, siguradong mabubulok na lang yan sa dulo ng looban. Walang narating, walang pag-asa. Tumulo ang luha niya, pero pinilit na muling magpakatatag. Pinagmasdan niya ang pader ng bahay na puno ng bakas ng hirap, pero pinununi ng dasal at pangarap ng kanyang ina. Isang gabi, habang nagkukulong si Lira sa barong-barong, bigla siyang nilapitan ni Ma'am Salve. Lira, nakita ko ang nangyari. Alam kong mahirap, pero gusto kong malaman mo may mga taong handang tumulong. Hindi ka nag-iisa. Naantig ang puso ng dalaga. Salamat po, Ma'am. Hindi ko po alam kung paano magsisimula ulit. Diyan ka nagkakamali, anak. Magsisimula ka hindi lang dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat kang mabuhay ng mas maganda pa kaysa rito, sagot ng guro. Kinabukasan, bit-bit ang pag-asang naipasa ni Ma'am Salve. Sinimulan ni Lira ang araw. Anak, hanggang matakot mangarap, bulong ng hangin na para bang tinig ng kanyang ina. Sa kabila ng matitinding pagsubok, pinanghawakan niya ang bawat aral ng buhay, na kahit gaano man kaliit ang tahanan, malaki pa rin ang pag-asa kapag may pagmamahal at tiwala sa sarili. Ngayon, lumipas man ang ilang buwan at taon, hindi pa rin natitinag si Lira. Dala ang sugat ng kahapon, mas pinili niyang maging matatag. Sa kabila ng panlalait, binigyan niya ng halaga ang bawat pagkakamali, bawat pagkatalo, sapagkat alam niyang darating ang araw, siya naman ang titingalain ng lahat, hindi dahil sa laki ng bahay, kundi sa tibay ng kanyang loob at dangal ng kanyang pangalan. Sa paglipas ng ilang linggo matapos ang malakas na bagyo, tuluyan nang nagbago ang anyo ng kanilang looban. Ang dating masigla at puno ng buhay na paligid ay tila napalitan ng kawalang kulay at katahimikan. Pinagmasdan ni Lira ang kanilang barong-barong. Halos hindi niya na makilala sa dami ng sugat na tinamo mula sa unos. Ang mga gamit na imipon ng kanyang ina ay tinangay ng baha. Ang ilan sa mga ito ay nilamon na ng putik at basang papel at iilan na lang ang naisalba niya mula sa pagkasira. Hindi na rin bumalik ang dating daloy ng kabuhayan sa kanilang lugar. Nawalan ng trabaho ang marami, kabilang na si Jenna na hindi na rin nakabangon agad mula sa pagkakasakit. Minsan ay dinaratnan ni Lira ang kaibigan na namumutla at hindi halos makakain. Lira, patawad, hindi ko na talaga kaya. Wala na akong lakas, wala na rin tayong pera, bulong ni Jenna habang nakahiga sa papag. Bawi tayo, Jen. Konting tiis lang. Hindi tayo suko, sagot niya. Bagamat dama niya rin ang unti-unting pagbagsak ng sariling loob. Dahil wala nang mapagkakakitaan, pinilit ni Lira na maghanap ng alternatibong hanap buhay. Nagpalaboy-laboy siya sa palengke. Nag-aalok ng serbisyong magbitbit ng paninda o maglinis ng pwesto ng mga tindera. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, marami ring katulad niya na nagtutulak ng kariton. Nag-aagawan ng pagkakataon na kumita ng kahit barya. Pasensya ka na, iha. Ito na lang ang natira, sabi ng isang matandang tindera habang iniaabot ang ilang piso kay Lira. Babalik ka ha kung may magagawa ka pang tulong. Tinanggap niya ito ng may ngiti, ngunit pagtalikod ay halos mapaiyak siya sa pagod at gutom. Habang siya'y nilalamon ng pagod at kawalang pag-asa, isang balita ang dumating na parang ulap na bumalot sa huling liwanag na meron pa siya. Pansamantalang isinara ng gobyerno ang kanilang eskwelahan dahil sa kakulangan ng pondo. Lalong naging mabigat ang loob ni Lira sapagkat ang tanging motibasyon niya na magpatuloy ay biglang naputol. Pinilit niyang humingi ng tulong kay Ma'am Salve, ngunit maging ang guro ay wala na ring magawa. Lira, gusto kong tulungan ka, pero sarado talaga ang school ngayon. Kapag bumalik ang klase, ikaw ang unang aabisuhan ko, panako, ani Ma'am Salve. Pilit itinatago ang lungkot sa boses. Habang nahinto ang kanyang pag-aaral, naging sentro ng usapan at pagtatawanan si Lira sa kanilang looban. Hindi na mabilang ang beses na siya'y nilapitan ng mga tambay. Ayan, bagsak na ang pangarap mo, Lira.
Hindi mo na kailangan magpanggap na matalino. Dito ka na lang sa amin. Tara, inom na lang tayo. Tawanan ng grupo. Ngunit hindi siya sumagot. Nilakasan niya ang loob, tumalikod at nagpatuloy sa paglakad kahit pa naririnig niya ang patuloy na pangungutya sa likod niya. Dahil sa mapinding pagod at gutom, dahan-dahan na ring naapektuhan ang kanyang kalusugan. Isang gabi, habang pilit inaalagaan si Jenna, nahilo siya at halos bumagsak sa sahig. "Lira, ayos ka lang ba?" tanong ni Jenna, pilit bumangon. "Ayos lang, Jen, magpahinga ka na. Bukas, maghahanap ulit ako ng pwedeng pasukan," sagot ni Lira. Pilit nilalabanan ang pagkahilo. Ngunit alam niyang padagdag ng padagdag ang pasanin. Hindi na niya alam kung saan pahuhugot ng lakas. Isang hapon, dumaan siya sa kanilang barong-barong para kunin ang ilang natitirang gamit. Pagdating niya roon, napansin niyan may mga batang nagsusulatan sa dingding gamit ang uling. "Huwag kayong magulo dyan," sigaw niya. Ngunit lalo lamang siyang tinawanan. "Bakit? Bahay mo lang yan. Di wow, proud ka pa," sagot ng isa. Nilapitan niya ang mga bata pero nagtakbuhan ang mga ito at iniwan siyang mag-isa. Nakatiting sa dingding kung saan nakasulat ang loser gamit ang malalaking titik. Tinanggal niya iyon gamit ang tubig at basahan kasabay ng tahimik na pagluha. Dahil wala na siyang mahanap na maayos na trabaho, napilitan siyang tumanggap ng kahit anong mapapasukan. Nakipagsapalaran siya bilang tagalinis sa isang karinderya. Maliit ang sahod pero sapat na para pambili ng kaunting bigas at sardinas. Dito niya naranasan ang isa pang uri ng paghamak. "Uy Lira, gusto mo ba ng ulam? Kaso bayad muna bago kain?" Pabirong sabi ng isang kasamahan. "Okay lang po, basta may trabaho," sagot niya, pilit ngumiti. Lumipas ang mga buwan, unti-unti nang nauubos ang pag-asa ni Lira. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, umiiyak siya ng tahimik habang yakap-yakap ang lumang una ng kanyang ina. "Ma, paano ba ito? Gusto ko na pong sumuko," bulong niya sa dilim. Wala siyang ibang maririnig kundi ang palahaw ng mga palaka sa labas at ang hampas ng ulan sa butas-butas na bubong. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit pa rin siyang bumabangon tuwing umaga, dala ang pag-asang may araw pa ring darating na magbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Sa mga sandaling ito, doon niya higit na napagtanto ang halaga ng mga natutunan mula sa ina, ang hindi pagsuko, ang pagtanggap sa hirap, at ang paniniwala na ang bawat luha ay may katapat na ginhawa. "Bukas, Jen, susubukan ko ulit. Hindi ako papayag na dito lang tayo," pangako niya sa kaibigan. Kahit paminsan, parang hindi na niya kayang tuparin ang sariling mga salita, pinipilit niyang lumaban. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis siya ng barong-barong, napansin niyang may ilang kapitbahay na nagbabantang nagbabalak ng masama. "Alam mo, dapat siguro paalisin na yang Lira dito." "Palamunin lang yan, wala namang silbi," bulong ni Aling Brenda sa kapitbahay. Narinig ito ni Lira. Ngunit imbes na magalit, mas lalo lang niyang nilinis ang paligid. "Hindi ako aalis dito. Ito na lang ang natitirang alaala ni Mama. Hindi ako papayag na maagaw ninyo." Mahina niyang bulong sa sarili. Habang lumalalim ang gabi at tuluyan ang nilamon ng katahimikan ng looban, napag-isip-isip ni Lira na kailangang niyang maghanap ng bagong paraan upang makabangon. "Hindi pwedeng dito na lang ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Para kay Mama, para sa sarili ko." Wika niya sa sarili kasabay ng pagtitig sa luma at alikabok na aparador sa sulok ng bahay. Hindi niya alam, ang aparador na iyon ang magdadala ng kakaibang liwanag sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ang tanging hawak lang niya ay pag-asa, kahit tila nauupos na kandila sa gitna ng unos. Makalipas ang maraming gabi ng pagluha at pagising sa gutom, isang umaga ay parang may kakaibang lakas na bumalot kay Lira. Habang naguhugas ng pinagkainan ng karinderya, nilapitan siya ng isa sa mga regular na customer na noon ay hindi niya halos napapansin. "Iha, ikaw ba si Lira? Balita ko matiyaga ka raw magtrabaho," tanong ng ginang na may mataray ngunit mabait na mga mata. Tumango si Lira, nagtanong kung may ipapagawa pa ang babae.
Ang totoo niyan, naghahanap kami ng kasambahay. Alam kong hindi ka sanay, pero matibay ka. Gusto mo bang subukan? Ani ng ginang na kinilala niyang si Mrs. Rodriguez, isang kilalang negosyante sa lungsod. Nang gabing iyon, pinag-isipan ni Lyra ang alok. Jen, ano sa tingin mo? Natatakot ako baka hindi ko kayanin doon. Baka mapahiya lang ako. Pag-amin niya sa kaibigan. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Baka doon ka magsimulang muli. Sagot ni Jenna, sabay hawak sa kanyang kamay. Sa kabila ng kaba, nagpasya si Lyra na subukan ang alok ni Mrs. Rodriguez. Sa unang araw ng trabaho, agad niyang naramdaman ang agwat ng mundo na kanyang nilakhan sa bagong mundong ginagalawan. Malinis at mabango ang bawat sulok ng bahay. Ang mga kasamahan niyang kasambahay ay matatalas ang mata at tila sinusukat siya sa bawat galaw. Bagong salta, sana magtagal ka, marami nang naunang hindi tumagal dito. Bulong ni Alma, isa sa mga senior na kasambahay na may halong panlilibak sa tono. Tahimik lamang si Lyra, pilit inaalala ang bilin ng kanyang ina. Kung ano man ang gawin mo, galingan mo. Kahit maliit, basta tapat, mas mahalaga. Ilang araw siyang sumabak sa sunod-sunod na gawain, paglilinis, pagluluto, paglalaban ng mamahaling damit, at paghahanda ng mesa na parang may piyesta araw-araw. Napansin niya agad ang istriktong pamamalakad ni Mrs. Rodriguez, mula sa pagkakapila ng tsinelas hanggang sa pagkakaayos ng mga plato. Lahat ay kailangang perpekto. Isang pagkakamali lang, agad kang mapapansin at mapapagalitan. Lyra, hindi ganyan ang tiklop ng tuwalya. Ulitin mo, utos ng ginang. Tahimik na sinusunod ni Lyra ang lahat ng utos at bagamat napapagod, hindi siya nagrereklamo. Sa gitna ng kabigatan ng trabaho, nagkaroon siya ng kaalyado sa katauhan ni Mang Roel, ang hardinero. Matanda na ito at parang ama ang turing kay Lyra. Huwag mong pansinin ang init ng ulo ni Ma'am. Ganyan lang talaga yon. Pero mabait yan kapag kilala ka na niya. Paalala ng matanda isang hapon habang magkasabay silang nagdidilig ng halaman. Salamat po, Mang Roel. Nahihirapan lang talaga akong mag-adjust. Ang layo ng buhay dito sa sanay ako, sagot ni Lyra. Lahat tayo nagsisimula sa hirap. Huwag kang magmamadali. Basta tapat ka, darating din ang panahon mo. Payo ni Mang Roel, sabay abot ng isang baso ng malamig na tubig. Hindi rin nakaligtas si Lyra sa diskriminasyon mula sa ibang kasamahan. Minsan, habang kumakain siya sa sulok ng kusina, biglang may nagbuhos ng tubig sa tabi niya. Ay sorry, hindi ko nakita. Next time, wag ka sa daan. Sarkastikong sabi ni Alma. Ayos lang po, ako na po ang maglilinis, tugon ni Lyra, sabay punas ng sahig. Pilit niyang pinipigil ang luha at hinaing, sapagkat alam niyang hindi niyang pwedeng sukuan ang pagkakataong ito. Ma, para po sa inyo lahat ito. Mahina niyang bulong sa sarili tuwing gabi bago matulog. Paglipas ng ilang linggo, unti-unting napansin ni Mrs. Rodriguez ang kasipagan at kababaang loob ni Lyra. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, tinawag siya ng amo. Lyra, napansin ko na malinis ka magtrabaho at hindi mo sinasagot ang mga kasamahan mo kahit inaapi ka. Alam mo bang bihira ang ganyang tao ngayon? Ani Mrs. Rodriguez, sabay abot ng kape. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po kayang tapatan ang yaman dito, pero sinusubukan ko pong ibigay ang lahat ng makakaya ko. Sagot ni Lyra, nagpipigil ng ngiti. Kung ganyan ka magpursige, malayo ang mararating mo, sabi ng ginang. Sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw ang kanyang ina, muling nakaramdam si Lyra ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga buwan, mas napalapit siya kay Mang Roel. Madalas silang nagkukwentuhan tungkol sa buhay, pangarap at pamilya. Alam mo Lyra, minsan ako rin nagtrabaho lang sa hardin para may pangtustos sa pamilya ko sa probinsya. Hindi lahat ng trabaho madali, pero lahat may saysay kung may pagmamalasakit ka, kwento ni Mang Roel habang sabay silang namumulot ng mga tuyong dahon. Naramdaman ni Lyra ang higpit ng koneksyon nila. Parang nabuhay muli ang malasakit ng sariling ama na hindi niya nakilala. Hindi rin nakaligtas si Lyra sa mga kakaibang pangyayari sa mansyon. Napansin niyang tuwing gabi,
Laging may kaunting tensyon at misteryo. Minsan, may maririnig siyang bulungan mula sa mga kasambahay tungkol sa nawawalang mga gamit o kakaibang kilos ng ilang bisita ng amo. Ngunit pinili niyang mag-focus sa trabaho at hindi na masangkot pa sa mga intriga. Basta trabaho lang ako dito, ma. Ayokong mapasama sa gulo, dasal niya tuwing gabi. Sa kabila ng lahat, pinili ni Lyra ang magpakumbaba at maging tapat sa tungkulin. Unti-unti niyang natutunan ang mga bagong gawain, mula sa pagluluto ng maselang pagkain hanggang sa pag-aalaga ng mga halaman at hayop sa bakuran. Masaya na siya sa simpleng buhay sapagkat alam niyang bawat araw ng pagpupursige ay hakbang palapit sa pangarap. Kapag may libreng oras, bumibili siya ng abot-kayang libro at nagbabasa sa hardin, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak at naririnig ang katahimikan ng gabi. Bawat gabi, nagpapasalamat siya sa munting silid na tinutuluyan niya sa likod ng mansyon. Ma, sana nakikita mo ako. Kahit mahirap at masakit, hindi ako sumusuko. Bawat araw, natututo ako at tumitibay. Alam kong balang araw may magandang mangyayari. Wika niya habang niyayakap ang lumang panyo ng ina. Sa kabila ng mga bagong hamon at pagbabago, tumitibay ang loob ni Lyra. Tulad ng pagkakatayo ng barong-barong sa gitna ng unos. Hindi basta-basta matutumba hanggat may paniniwala at dasal sa puso. Mabilis ang paglipas ng panahon sa mansyon ng mga Rodriguez at sa bawat araw ay mas nahuhubog ang pagkatao ni Lyra sa gitna ng mga bagong hamon at responsibilidad. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang umaga, habang abala siya sa pagwawalis ng sala, biglang bumungad si Alma, ang senior na kasambahay. Hawak-hawak ang isang mamahaling kwintas na nangingintab ang bato. "Naku, Lyra, nahanap ko to sa ilalim ng iyong kama. Alam mo ba kung gaano ito kamahal?" Sigaw ni Alma na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Agad dumating si Mrs. Rodriguez, suot ang masungit na anyo. "Ano to, Lyra? Aano napunta sa kwarto mo ang alahas ko?" tanong niya, puno ng panghuhusga. Hindi nakasagot si Lyra sa una. Nagulat siya at halos maninig ang tuhod. "Ma'am, wala po akong alam dyan. Hindi po ako kukuha ng kahit ano. Baka po nahulog lang o may nagkamali." Nanginginig ang boses ni Lyra, ngunit mahigpit ang titig sa kanya ng iba pang kasambahay. Lalo na si Alma na may ngising mapanira. Hindi na napigil ang usapan. Ilang kasambahay ang lumapit at tila ba nag-uunahan sa pagdidiin kay Lyra. Siguro nga, kaya laging tahimik yan, may tinatago palang ibang ugali. Sabi ng isa, "Akala mo kasi mabait? Baka marami nang nakuha yan dito." Dagdag pa ng iba. Ramdam ni Lyra ang paglalayo ng loob ng lahat. Parang sumikip ang buong bahay at wala siyang matakbuhan. Sa kabila ng lahat, nanatiling tapat si Mang Ruel. "Hindi ko kilala si Lyra na ganyan, ma'am. Ilang buwan ko nang kasama yan. Hindi man lang nagnakaw ng kahit isang dahon." Salo ni Mang Ruel, pilit ipinagtatanggol si Lyra. "Mang Ruel, salamat po, pero wala talagang akong alam sa nangyari." Nangingilid ang luha ni Lyra. "Alam ko, anak, pero kailangan natin itong harapin," bulong ni Mang Ruel. Inilapit ang kamay sa balikat niya. Dahil sa tensyon, nagpa siya si Mrs. Rodriguez na wag munang pauwiin si Lyra hanggang hindi malinaw ang lahat. Sa loob ng 2 araw, tila nasapiitan si Lyra. Hindi siya makakain ng maayos at bawat galaw ay pinagmamasdan ng masamang mata ng mga kasamahan. Ang tanging sandigan niya ay ang dasal at ang pagbisita ni Mang Ruel tuwing gabi. "Hindi ka nag-iisa, anak. Maniwala kang darating din ang linaw, pag-aalo ng matanda." Lumipas ang isang araw, napansin ni Mang Ruel na parang may binabalikan si Alma sa kanilang bodega. Nilapitan niya ito isang gabi at nahuli niyang may tinatago itong mga gamit na pag-aari ng pamilya Rodriguez. "Ano yan, Alma?" matigas na tanong ni Mang Ruel. Nagulat si Alma at pilit na idinadahilan na sarili raw niya ang mga iyon. Pero mabilis na kumalat ang balita. Nang pabulungan ito ni Mang Ruel kay Lyra, nagdesisyon silang lumapit kay Mrs. Rodriguez. "Ma'am, may gusto po sana akong sabihin. Napansin ko pong si Alma ay madalas magpunta sa bodega tuwing gabi at may mga gamit po siyang ikinatago. Baka po gusto niyong silipin."
Sabay sabing mahina ni Mang Roel, habang kasabay ni Lira sa harap ng amo. Seryoso ka ba, Mang Roel? Dapat mapatunayan natin yan, sagot ng ginang. Agad nagpasama upang siyasatin ang bodega. Doon mismong si Mrs. Rodriguez ang nakakita ng mga nawawalang gamit at ilang piraso ng alahas na nawala pa noong mga nakaraang buwan. Matapos ang gabing iyon, malinaw ang lahat. Nahuli si Alma sa aktong pagtatago ng mga gamit at agad siyang pinaalis ni Mrs. Rodriguez sa bahay. Laking ginhawa ni Lira nang makitang nanumbalik ang tiwala ng amo sa kanya. Patawad, Lira, sa mga nasabi ko. Sana mapatawad mo rin ako, malumanay na sabi ng ginang. Wala pong anuman, ma'am. Ang mahalaga po ay nalinaw ang lahat. Sagot ni Lira, sabay yumuko bilang paggalang. Mula noon, mas naging malapit si Lira kay Mrs. Rodriguez. Hindi man lubos na nabura ang sugat ng paninira, ramdam niya na unti-unti na siyang tinatanggap bilang bahagi ng pamilya. Unti-unti ring nabawi ang loob ng ibang kasamahan at naramdaman ni Lira ang pag-angat ng respeto sa kanya. Sa bawat ngiti ng amo at bawat papuri, naramdaman niyang may saysay ang bawat araw ng pagtitiis. Hindi naglaon, muling bumalik si Lira sa pagiging positibo. Sa tuwing break, binabasa niya ang ilang aklat na iniwan ni Ma'am Salve. At tuwing gabi ay nagdarasal pa rin na sana magtuloy-tuloy na ang liwanag sa kanyang buhay. Madalas siyang napapaisip kung paano nga ba siya nakarating sa puntong ito. Mula sa putikan ng looban hanggang sa ginhawa ng isang malaking bahay, dala pa rin niya ang aral ng kahapon. Ang pag-asa, tiyaga at kabutihang loob ay magbubunga ng tiwala at paggalang. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Mrs. Rodriguez ang lumalim na kumpiyansa ni Lira sa sarili. Binibigyan na siya ng mas mahahalagang tungkulin, maging ang pagtanggap ng bisita at paminsang pagbantay sa anak ng amo sa gitna ng mga hamon at paninira. Napatunayan niyang ang totoo at dalisay na puso ay hinding-hindi matitinag. Sa mga sandaling ito, alam niyang unti-unti na niyang nabubuo ang bagong yugto ng kanyang buhay. Mas matibay, mas buo at mas handa sa anumang pagsubok na darating pa. Nagdaan ang ilang buwan at bagamat komportable na ang buhay ni Lira bilang kasambahay ng mga Rodriguez, nanatili pa ring tahimik sa isang sulok ng puso niya ang pangungulila sa sariling tahanan. Tuwing natatapos ang trabaho, sumisilip siya sa bintana, pinagmamasdan ang dilim ng gabi at naaalala ang barong-barong na naiwan sa looban. Jen, sana naririnig mo ako. Kung alam mo lang gaano ko namimiss ang dati nating tambayan. Bulong niya minsan habang nakaupo sa silid. Yakap ang lumang panyo ng kanyang ina. Isang linggo ng umaga, nagpasya si Lira na bumalik sa looban upang linisin ang barong-barong. Wala na siyang ibang balak kundi ang maayos man lang ito at balikan ang mga alaala ng kabataan niya. Pinuntahan niya ang bahay nila. Bakas ang lungkot at pagod sa bawat sulok. Nakita niya ang mga retasong damit ng ina, mga lumang larawan na natuyo na sa araw, at ang lumang aparador na mula pa sa lolo nila. Isang malaki at luma, may amoy na kahoy na napaglipasan ng panahon. Habang naglilinis, napansin niya ang mga kapitbahay na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Ayon na naman si Lira. Aba, hindi pa rin bumibitaw sa barong-barong. Para saan pa? Bulong ni Aling Linda sa kapwa matandang tsismosa. Ngunit hindi na ito pinansin ni Lira. Sanay na siya sa mga matang mapanuri at salitang mapanakit. Bahay pa rin to ng nanay ko. Kahit anong mangyari, mahinang sagot niya sa sarili habang pinupunasan ang alikabok sa ibabaw ng aparador. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa paglilinis, biglang nagkagulo sa looban. May isang kapitbahay, si Mang Santi, na galit at akmang papuntang bakuran nila. Lira, ba't mo pa pinipilit linisin niyang bahay? Alam mo bang may plano na ang kapitan na ipademolish lahat ng barong-barong dito? Baka masunog pa yan. Sayang lang. Sigaw ni Mang Santi, sinabayan pa ng ilang kabataan na nagsimulang mang-asar. Wala ka nang mapapala dyan, Lira. Baka mahawa pa kami ng malas mo. Sabay tawa ng mga tambay. Dahil sa tensyon, pinili ni Lira na manatiling kalmado. Alam niyang kahit anong gawin niya, laging may tututol o maghamak sa kanya.
Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Mas pinili niyang ilayo ang sarili sa away at nagpatuloy lang sa pag-aayos. Nang dumilim na ang paligid, muli niyang nilapitan ang aparador. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina noon. Anak, kapag dumating ang araw na pakiramdam mo'y wala nang natira sa'yo, silipin mo ang lumang aparador. Nandoon lahat ng sagot. Noon ay hindi niya ito sineryoso. Inisip niyang simpleng kwento lang iyon ng isang nanay na gustong bigyan ng pag-asa ang anak. Ngunit ngayon, sa harap ng pagsubok, tila ba lumakas ang kanyang kutob. Habang binubuksan ni Lyra ang mga drawer, naririnig niyang muli ang bulungan ng mga tao sa labas. Sabi ko na nga ba, may sumpa ang bahay na yan. Hindi mo ba naririnig gabi-gabi? Baka kaya minamalas si Lyra, sumbat ni Aling Brenda sa isa pang tsismosa. Ngunit kahit paulit-ulit ang tsismis, nagpatuloy si Lyra sa paghahanap. May biglang laglag na sobre mula sa likod ng aparador. Pinulot niya ito at binuksan. Isa iyong sulat na may pangalan niya. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa. Anak, kung ito ang nababasa mo, ibig sabihin ay dumaan ka na sa napakaraming hirap. Ang tunay na yaman natin ay hindi material kundi ang pagmamahal at dangal. Hindi napigilan ni Lyra ang mapaluha. Sa gitna ng kahirapan, sa tindi ng pangungutya, ito lamang ang huling alaala na mayroon siya ng kanyang ina at parang muling nabuhay ang pag-asa. Ngunit higit pa riyan, nang hukayin niya ang ilalim ng aparador, naramdaman niyang may matigas sa bandang likod. Pinakiramdaman niya ito at nang tinanggal ang takip, laking gulat niya nang makitang may nakatagong kahon ng kahoy na may lumang kandado. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong buksan agad o hintayin pa ang tamang panahon. Ngunit sa kabila ng kaba at takot, sinubukan niyang tanggalin ang kandado gamit ang lumang susi ng ina na natagpuan din niya sa aparador. Unti-unting bumukas ang kahon at ang liwanag ng hapon ay sumalubong sa mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, bankbook at ilang mamahaling alahas na halatang ipon ng kanyang ina mula sa mahabang panahon ng pagtitiyaga. Napatulala si Lyra. Ma, ito ba ang sinasabi mong tunay na yaman? Tanong niya sa sarili. Naninilid ang luha. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang marinig niya ang kaguluhan sa labas. Lyra, ano yung nakuha mo? Sigaw ng isang batang kapitbahay. Agad nagdagsaan ang mga tao sa paligid ng barong-barong. Gustong makisilip. Aba, hindi ka pala kawawa, may tinatago ka palang ginturian. Sigaw ni Aling Linda, halatang may halong inggit at pagdududa. Nagkagulo ang looban, may iba na gustong silipin ang laman ng kahon. Ang iba namay nagmamadaling magtanong. Baka naman dapat hatiin natin yang Lyra. Hindi mo lang naman yan pag-aari. Sa halip na matakot o sumuko, pinili ni Lyra na ipagpatuloy ang pag-aayos. Kinuha niya ang mga dokumento at nilagay sa bag, sabay isinara ang aparador. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit niyang manatiling kalmado. Ito ang iniwan ni Mama at ako ang bahalang ingatan ito. Mahina niyang sagot sa sarili. Ngunit hindi rin maiwasan ang kaba. Alam niyang hindi magtatapos ang inggit at gulo dito pa lang. Pag-uwi niya sa bahay ng mga Rodriguez, pilit niyang itinago ang laman ng kahon. Sa kwarto niya, inisa-isa niya ang bawat papel, bawat sulat, at bawat piraso ng alahas na parang binabalikan ang buong buhay ng kanyang ina. Muli niyang binasa ang liham at mas tumatak sa isip niya ang huling linya. Ang tunay na kayamanan ay ang tiwala mo sa sarili, anak. Habang pinagmamasdan ni Lyra ang malamig na liwanan ng buwan na tumatama sa dingding ng kwarto, naramdaman niyang may bagong simula na darating. Hindi pa niya alam kung anong mga pagsubok ang kakaharapin, ngunit sigurado siya. Ang barong-barong na minsang kinutya at tinawanan ng lahat, ang lumang aparador na pinaglumaan ng panahon, ay magdadala ng kakaibang liwanag at pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng pagkafatuklas ni Lyra sa kahon at mga dokumentong iniwan ng ina, parang may kakaibang sigla at kaba na pumuno sa dibdib niya. Buong gabi siyang halos hindi nakatulog. Paulit-ulit na binabalikan sa isip ang bawat detalye, ang lumang bankbook na may pangalan ng ina, ang mga titulo ng lupa at mga piraso ng alahas na pinagyaman ng sakripisyo. Ma, paano mo lahat ito naipon?
Bakit mo itinago ng ganito katagal? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga papel na may mga lumang lagda at selyo. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga nakuha, hindi niya namalayang umaga na pala at may mga nagbabantay na sa labas ng barimbarong. Sa kabila ng takot na baka mapag-interesan ng iba ang mga natuklasan, sinikap niyang magpakatatag at ihanda ang sarili sa kung anumang posibleng mangyari. Sa pagitan ng pag-aayos, narinig niya ang sunod-sunod na sigawan mula sa labas. "Lira! Lira, buksan mo nga yan! Ano raw nahanap mo?" Sigaw ng ilang kapitbahay. Halatang sabik na malaman ang sikreto ng lumang aparador. Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng bahay, sunod-sunod nang nagdatinan ang mga tao sa harapan ng barong-barong. Parang piyesta, may ilan na may dalang tsinelas lang, ang iba ay nakayapak, at karamihan ay may dalang tanong at inggit sa mga mata. "Ano raw ba yang nakuha mo?" "Baka naman dapat ipamahagi mo yan, hindi ba?" Sigaw ni Aling Linda, sabay tingin sa mga kasamang matronang tsismosa. Naramdaman ni Lira na lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Alam niyan oras na para hindi na magtago, na kahit maliit ang kanyang tinatangkilik, nararapat lang na malaman ng lahat na may dangal siyang dapat ipaglaban. Huminga siya ng malalim, kinuha ang ilan sa mga dokumento at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nagulat ang mga tao nang makita siyang may dalang envelope at maliit na kahon. "Ano yan, Lira? Tignan mo nga, parang mayaman na siya." Biro ng isa sa mga tambay, ngunit may halong inggit ang mga mata. "Hindi ito basta-basta. Ito ang mga iniwan ng nanay ko. Hindi lang para sa akin, kundi para ipaalala na hindi lang material ang sukatan ng halaga ng tao." Mahinahong sagot ni Lira, bagamat nanginginig pa ang boses. Naging usap-usapan ng lahat ng nakita, mula sa mga titulo ng lupa na nakapangalan kay Aling Sonia hanggang sa mga alahas na halatang pinag-ipunan ng matagal. May ilan na hindi makapaniwala. Paano nangyari yun? Akala ko ba'y baon sa utang ang nanay ni Lira? E di wow! Mayaman pala sa lihim, bulong ng isang kapitbahay habang palihim na pinupunasan ang pawis. Ilang sandali pa, dumating ang isang matandang lalaki na kilala sa lugar bilang si Mang Isko, dating kapitan ng barangay. "Lira, totoo ba lahat yan? Alam mo bang mahalaga ang ganyang mga papeles? Kailangan mong dalhin yan sa munisipyo at ipacheck kung tunay," payo ng matanda. Tumango si Lira, ngunit dama niya ang kaba. Alam niyang maaaring may magtangkang agawin sa kanya ang mga ito. Lalo't marami sa lugar ang nasanay na ang lahat ay pwedeng kunin basta't may tiyaga at lakas. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, napansin ng lahat ang isang maliit na sobre na nilagdaan pa ng kanyang ina. Binasa ni Lira ng malakas ang liham. "Anak, kung natagpuan mo ito, alam kong napagdaanan mo na ang pinakamasasakit na pagsubok. Ang yaman na ito ay bunga ng sakripisyo, hindi para ipagyabang, kundi para ipamana ang tiwala at pagmamahal na hinubog ng panahon. Huwag kang matakot. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera o lupa, kundi tapang at dignidad." Sa bawat salita, napansin ng mga tao ang lungkot at bigat sa boses ni Lira. May ilan na napayuko, tila nahihiya sa naging pagtrato nila noon. Lalong kumalat ang balita sa buong looban, mula sa mga tricycle driver hanggang sa mga inderang mahilig sa chismis. "Nakita mo ba? Si Lira, ang minamaliit nating bata noon, may yaman palang tinatago? Akala ko pa naman habang buhay siyang kawawa. Tingnan mo ngayon, mas mayaman pa siya kaysa sa atin." May ilan na biglang lumapit, nagpakabait at nag-alok ng tulong. Ngunit ramdam ni Lira na marami sa kanila ay pawang pansamantala lang ang malasakit. Habang abala ang mga tao sa pag-uusap, hindi napansin ni Lira ang mabilis na paglapit ng ilang kamag-anak na matagal nang hindi nagpaparamdam. "Lira, pamangkin, kamusta ka na? Aka naman pwedeng makahingi ng konting tulong. Alam mo naman, dugot laman pa rin tayo. Pakunwaring lambing ng isang tita na noon ay hindi man lang bumisita kahit minsang mamatay ang kanyang ina. Hindi po ito para hatiin-hati. Iniwan po ito ni Mama para ipagpatuloy ko ang pangarap niya, ang makaahon sa hirap at magbigay dangal sa pangalan namin." Mahinahong sagot ni Lira. Bago matapos ang araw,
sinigurado niyang ligtas ang lahat ng nakuha mula sa aparador. Ipinagtabi niya ang mga dokumento at alahas at tinawagan ang abogado ng munisipyo para humingi ng payo. Hija, dalhin mo rito ang mga papeles bukas at ako na ang bahalang tumulong mag-asikaso. Importante na maayos lahat at walang makakakuha ng labag sa batas. Paliwanag ng abogado sa telepono. Malaki ang pasasalamat ni Lira at kahit ramdam niya ang pagod, para siyang binuhusan ng bagong pag-asa. Kinagabihan, tahimik na nagmuni-muni si Lira sa barong-barong. Hawak niya ang sulat ng ina, pinagmamasdan ang bawat letra na parang hinuhugot ang lakas mula sa nakaraan. Ma, salamat! Hinding-hindi ko ipagpapalit ang dignidad sa kahit anong halaga. Sisiguraduhin kong magagamit ko ng tama ang iniwan mo. Bulong niya sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lira na may liwanag ng unti-unting sumisilip sa madilim niyang mundo. Sa bawat matang nanunood at inggit na hindi mapigilang mamutawi sa paligid, ramdam niya na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Ngunit na yung alam na niya ang pinaghugutan ng lakas at kayamanan, batid niyang handa siyang harapin ang anumang bagyo, bitbit ang aral na iniwan ng kanyang ina. Ang tunay na yaman ay tiwala, pagmamahal at ang paninindigan para sa sariling dangal. Hindi pa man natatapos ang ingay ng looban tungkol sa natagpuang yaman ni Lira, ay lalong tumindi ang pag-usisa at inggit sa paligid. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas dumarami ang matang mapanuri at bibig na walang sawang nagbubulungan tungkol sa kanya. Habang palihim niyang inaayos ang mga dokumento at alahas na iniwan ng ina, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang sa sarili, kundi maging sa pangalan ng kanilang pamilya. Isang tanghali, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nasalubong niya si Aling Linda, ang reyna ng tsismis sa looban, kasama ang grupo ng matatandang babaeng mahilig mag-udyok ng gulo. O Lira, ang yaman-yaman mo na pala, ba't nagtitipid ka pa rin sa ulam? Hindi ka ba marunong mag-share? Pang-uuyam ni Aling Linda na sinapayan ng mahihinang tawa ng mga kasama. Sa totoo lang, baka naman hindi totoo yang pinagyayabang mo. Malay natin, baka peke lang ang mga papeles na yan. Hirit ng isa, pilit hinahamon si Lira sa harap ng mga tao. Pinili ni Lira na hindi patulan ang mga panunukso. May iniwan lang po si Mama, pero hindi po ito para ipagmalaki. Iniingatan ko lang po kasi alam kong pinaghirapan niya ito. Mahinahong sagot niya. Ngunit sa likod ng payapang mukha, nararamdaman niya ang pagkirot ng sikmura. Takot at kaba dahil alam niyang kapag pinatulan niya ang gulo, ay mas lalo lamang siyang magiging sentro ng paninira. Hindi pa natatapos ang araw, lumapit naman sa kanya ang ilan niyang kamag-anak, na noon pa man ay hindi nagpaparamdam. Ang ilan sa kanila ay galit, ang iba na may biglang nagpakabait at nagpakitang interesado sa kalagayan niya. Hindi naman sa nangingialam, pero baka dapat mag-usap-usap tayo tungkol sa mana. Hindi ba't pamilya tayo? Malay mo, may parte rin kami dyan. Lambing ng tiyahin niyang si Elma, na dati ay hindi siya binibigyan ng pansin, kahit kailan. Ate Elma, iniwan po ito ni Mama sa pangalan ko. Alam kong marami kayong pangangailangan, pero hindi po ito basta-basta mapaghahatian lang. Kailangan pong maayos ang lahat ayon sa batas. Mariing sagot ni Lira, sinusubukang maging magalang, ngunit matatag. Nabigla ang tiyahin at agad itong nagbago ng anyo. Aba, sumasagot ka na ngayon. Sige, tingnan natin kung talagang iyo nga yang mga yan. Pasigaw na umalis ang tiyahin, halatang hindi matanggap ang desisyon ng dalaga. Mula noon, halos gabi-gabi nang may mga nakabantay at nagpaparinig sa tapat ng barong-barong ni Lira. Minsan ay may nagsisigaw, tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal dyan. May ilang kabataan na rin na ginagawang biro ang pangalan niya. Tuksuhin siyang Doña Lira habang naglalakad. Nag-umpisa nang lumapit si Lira sa barangay para humingi ng proteksyon at payo. Nilapitan niya ang barangay captain na si Kapitan Berto. Kap, gusto ko lang pong humingi ng tulong. Maraming nagpaparatang at nagbabantang kunin ang iniwan ng nanay ko. Hindi ko po alam kung paano ko mapoprotektahan ito.
Paliwanag ni Lira. Anak, maraming inggit sa mundo. Basta legal ang mga hawak mo, ipagpatuloy mo lang. Kung gusto mo, tutulungan kitang humingi ng abogado para malinaw ang lahat. Sagot ni Kapitan Berto, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Nagpasya si Lira na huwag nang palakihin ang gulo. Ngunit hindi pa siya nakakahinga, bigla namang lumapit ang abogadong si Attorney Sarmiento, dating estudyante ng kanyang ina at kilalang tapat sa looban. Lira, natanggap ko ang balita. Gusto kitang tulungan na linawin ang lahat. Kung may mga angkin o maninira, dito ka lang lumapit. Alam ko ang sakripisyo ng nanay mo. Hindi natin papayagan na basta na lang maagaw sa iyo ang pinaghirapan niya. Buong tapang na pangako ni Attorney Sarmiento. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang mga chismis. May nagpakalat ng balita na hindi raw tunay ang mga titulo. Na peking alahas lang daw ang nakuha ni Lira. Na baka raw pati bankbook ay matagal nang walang laman. May ilan pang nagbabalak na ipawalang bisa ang pamana at nagbabantang magsampa ng kaso. Bantayan mo yang Lira na yan, baka bigla na lang tumakas at mawala ang mga pinaghirapan natin. Narinig niya isang gabi mula sa mga nagkukumpulang kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Lira. Sa tulong ni Attorney Sarmiento at ng ilang tunay na kaibigan, inihanda niya ang sarili sa legal na proseso. Tinipon niya ang lahat ng dokumento, isinama ang mga mahahalagang alahas at dinala ito sa opisina ng abogado para masuri at maprotektahan. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ng laban na to, pero hindi ko bibitawan ang iniwan ni Mama. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa pangalan namin at sa lahat ng batang kagaya ko na piniling magsikap kahit walang-wala. Pahayag ni Lira sa abogado, puno ng luha ngunit matatag ang tinig. Nang gabing iyon, naupo siya sa harap ng barong-barong. Pinagmamasdan ang ilaw ng mga kapitbahay na unti-unti nang namamatay. Ma, sana tama ang ginagawa ko. Sana mabigyan mo ako ng lakas. Kasi hindi ko po ito kayang mag-isa. Mahinang dasal niya sa malamig na hangin. Ngunit sa puso niya, naroon pa rin ang pag-asa na ang bawat gulo at inggit ay kayang lampasan basta't buo ang paninindigan at malinaw ang konsensya. Sa kabila ng lalong lumalalim na gabi, naramdaman ni Lira na mas dumarami ang hamon. Ngunit kasabay nito, mas lumalalim din ang tapang at determinasyon niyang hindi sumuko. Dahil alam niya, mas mahalaga ang dangal at pagmamahal kaysa sa anumang material na yaman. Sa gitna ng ingay ng looban, lalong tumindi ang pakiramdam ng pagkakahiwalay ni Lira sa mundo. Parang lahat ng tao sa paligid ay may itinatagong galit o inggit at hindi niya maiwasang mapagod. Kahit si Jenna, na matagal ng karamay sa hirap, ay pansamantalang lumayo upang pagtuunan ng pansin ang sariling pamilya. Lira, sana maintindihan mo. Kailangan ko lang muna dito sa bahay, pero kahit kailan hindi kita pababayaan. Pangako ni Jenna, bagamat alam ni Lira na iba ang bigat kapag mag-isa niyang hinaharap ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papel kasama si Attorney Sarmiento, ramdam ni Lira ang pagod na parang walang katapusan. Attorney, hindi ko po alam kung hanggang saan ko kaya. Parang lahat ng tao gusto akong pabagsakin, mahina niyang sabi habang sinusuri ng abogado ang mga dokumento. Lira, hindi ka nag-iisa. Malinaw ang mga papeles mo. Sa batas, ikaw ang lehitimong tagapagmana at kahit papilitin ng iba, hindi nila basta-basta ito makukuha. Paliwanag ni Attorney Sarmiento na pilit pinapalakas ang loob ng dalaga. Ang importante, hindi mo iwan ang laban. Basta't totoo ang hawak mo, ipaglalaban natin ito. Sa tulong ng abogado, nagsagawa ng pagsusuri at pagpapatunay ang munisipyo. Dumaan sa legal na proseso ang lahat ng papeles, ang mga titulo ng lupa, bank book at mga dokumento ng pag-aari ng kanyang ina. Minsan ay sumasama si Lira kay Attorney Sarmiento sa mga opisina ng gobyerno. Kinakabahan, ngunit pilit nagpapakatatag. Miss Lira, authentic po lahat ng hawak nyo. Kayo lang po ang may karapatang magdesisyon dito.
Kumpirma ng opisyal isang araw na nagpaulan ng pag-asa ng puso ng dalaga. Naramdaman niya na hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng tapang na lumaban pa. Samantala, hindi pa rin tumigil ang mga kamag-anak na umaasa ng parte. Minsan ay nagsadya sila sa bahay ng abogado, kasamang ilang lider ng barangay. Hindi ba't dapat naman lang bigyan mo kami kahit kaunti? Hindi ba't pamilya rin kami? Huwag mo namang angkinin lahat, Lira? Pilit ni Tito Greg na noon ay hindi man lang siya pinansin kahit minsang mamatay ang kanyang ina. Hindi ko naman po inangkin ito para sa sarili lang, pero malinaw po sa sulat at dokumento na para po ito sa ikabubuhay ko. Kung gusto po ninyong mag-usap, dumaan tayo sa tamang paraan. Hindi po ako takot lumaban basta't totoo ang ipinaglalaban ko. Mariin at buong paggalang na sagot ni Lira. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang natigil ang pag-angkin ng mga kamag-anak. Natanggap nila ang desisyon ng batas at tuluyang umatras, bagamat bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang panghihinayang. Sa kabila ng lahat, mas naging matatag si Lira. Natutunan niyang hindi lahat ng nagpapakita ng malasakit ay totoo. Ate Jen, siguro nga, hindi lahat ng tinutulungan natin ay magbabalik ng kabutihan. Pero okay lang, basta't hindi ako naging masama. Ani Lira, isang gabi nang dumalaw muli si Jenna at sabay silang nagkape sa harap ng barong-barong. Dahil sa paninindigan at tapang, nakuha ni Lira ang respeto ng ilang tao sa komunidad. Napansin din ng barangay at simbahan ang pagbangon niya at minsang inimbitahan siyang magsalita sa isang pagtitipon ng mga kabataan. Ang kwento ng ina ko at ang kwento ko ay kwento rin ng marami sa atin. Kahit maliit ang simula, basta't hindi ka susuko, may pag-asa ka. Pagbabahagi ni Lira sa harap ng mga batang lansangan. Laking tuwa niya nang may lumapit na isang batang babae at nagsabing, "Ate, gusto ko pong maging katulad mo." Kahit mahirap, hindi sumuko. Sa kabila ng lahat, hindi nakalimutan ni Lira ang sariling tahanan. Sa halip na iwan at ibenta, pinagtuunan niya ng pansin na ayusin ang barong-barong. Gumamit siya ng konting ipon para magpagawa ng bubong, pinalitan ang sira-sirang pinto at unti-unting pinaganda ang paligid. Minsan ay nag-aalok pa siya ng libreng pameryenda sa mga batang lansangan at muling napuno ng tawanan at buhay ang paligid ng kanilang bahay. Sa bawat araw na dumaraan, mas naging buo ang pagkatao ni Lira. Natutunan niyang pag-ingatan ang natanggap na biyaya, hindi lang para sa sarili, kundi para sa susunod na henerasyon. Ma, kung nasaan ka man, salamat sa lahat. Nangako ako, hindi ko bibitawan ang pangarap natin. Bulong niya isang gabi habang pinagmamasdan ang tahimik na paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng paglalaban, natanaw niya ang barong-barong na minsang naging sanhi ng kahihiyan. Ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay. Sa unti-unting paglilinaw ng mga legal na usapin tungkol sa mana, naramdaman ni Lira na parang unti-unti ring lumiliwanag ang bukas. Hindi na siya kinakaladkad ng takot at kaba bawat paggising. At sa halip ay napalitan ito ng kakaibang sigla at pag-asa. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng kakayahan at kalayaan na magpasya para sa sarili at gamitin ang mga iniwang biyaya ng ina upang magsimula muli. Ngunit sa halip na kalimutan ang ugat ng kanyang pagkatao, mas pinili niyang harapin at ayusin ang barong-barong na naging saksi sa lahat ng kanyang sugat at tagumpay. Sa tulong ng ipon at konting perang nakuha mula sa bankbook, ipinagawa ni Lira ang bubong ng barong-barong. Lumapit siya sa isang karpintero sa looban, si Mang Nato, na dati tumutulong sa kanila noong buhay pa ang kanyang ina. "Mang Nato, kaya niyo po bang ayusin ang bubong? Baka po pwedeng unahin natin yung mga butas at tagpi-tagpi," sabi ni Lira. May halong kaba na baka kulangin ang pera. "Walang problema, anak. Para sa iyo, babarating ko na. Alam kong matagal mo na rin gustong ayusin yan," nakangiting sagot ng matanda. Sabay silang namili ng yero at mga pako sa palengke. At masaya si Lira na sa wakas, hindi na siya matutuluan ng ulan tuwing gabi.
kasabay ng unti-unting pag-aayos ng bahay, naisipan ni Lyra na magsimula ng maliit na negosyo. Sa tuwing umaga, nagluluto siya ng kakanin at ulam. Tinutulungan ni Jenna na unti-unti na ring bumabalik sa dating sigla. Lyra, grabe ka. Hindi ko akalain marunong ka pala magluto ng suman at bibingka. Bungisnis ni Jenna habang tumutulong magbalot ng kakanin. Natuto lang din ako kay Mama. Sabi niya, kahit anong hirap, huwag ka lang mawawalan ng tiyaga. Sagot ni Lyra, sabay hila ng kawali. Sa simula ay patingi-tingi lang ang benta. Ngunit dahil sa sipat at tiyaga, unti-unting lumago ang maliit na tindahan. Minsan ay may bumibili ng ulam bago pumasok sa trabaho. Minsan na may nag-o-order ang mga kapitbahay para sa kanilang handaan. Sa pag-unlad ng negosyo, naisipan ni Lyra na ipagpatuloy ang pagtulong kay Jenna at maging sa ibang batang lansangan na tulad niya noon. Ate Lyra, pwede po ba akong tumulong sa tindahan? Kahit konti lang po. Para makapag-aral din ako, pakiusap ng batang si Marlon, isa sa mga batang naging kaibigan niya noong pinakamatindi ang kanyang pinagdadaanan. Sige Marlon, basta mag-aaral ka muna. Tapos kapag bakasyon, tulungan mo ako dito. Gusto ko, matuto ka ring magsikap, hindi yung puro laro lang. Paalala ni Lyra, sabay ngiti at abot ng kakanin. Mula noon, naging inspirasyon siya sa ilang kabataan sa Loban. Marami sa kanila ang humanga sa tiyaga at tapang ni Lyra at tinularan ang kanyang determinasyon na bumangon kahit walang-wala. Hindi rin lingib sa mga kapitbahay ang pagbabago sa buhay ni Lyra. Sa una ay may ilan pa ring nagdududa. Ngunit unti-unti, mas marami na ang nagpapakita ng respeto at paghanga. Minsan, habang naglalako siya ng ulam sa tabi ng kalsada, nilapitan siya ng isang dating kasamahan sa palengke. Lyra, bilib ako sa'yo. Ang dami mo nang napagdaanan, pero heto ka, buhay na buhay at hindi nakalimot tumulong. Sabi ng ginang na si Aling Josie. Hindi po kasi ako magtatagumpay kung hindi dahil sa tulong ng mga tao rito. Pinangako ko kay Mama na babalikan ko ang lahat ng tumulong sa amin. Sagot ni Lyra, puno ng pasasalamat sa boses. Sa kabila ng pag-unlad ng tindahan at pag-aayos ng bahay, hindi tinalikuran ni Lyra ang oportunidad na magpatuloy sa pag-aaral. Nakipag-ugnayan siya kay Ma'am Salve, ang dating ang guro, upang malaman kung kailan siya muling makakabalik sa eskwela. Lyra, natutuwa akong makita kang bumangon at nagtagumpay. Mag-enroll ka ulit, tutulungan kita sa abot ng makakaya. Mainit na alok ni Ma'am Salve nang minsang bumisita si Lyra sa eskwelahan. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho sa tindahan, nag-aaral siya ng accountancy sa night school. Kahit pagod, hindi siya sumusuko sapagkat alam niyang ang edukasyon ang susi sa mas malawak na oportunidad sa hinaharap. Dumating ang panahong unti-unti nang bumabalik ang sigla sa kanilang looban. Ang dating madilim at tahimik na paligid ay napalitan ng masiglang mga bata at kapitbahay na mas palakaibigan. Ate Lyra, pa-order ng suman, papunta dito si tatay. Gusto niya ng pasalubong. Sigaw ng batang si Tess, sabay tawa. Minsan na may mga bagong muha na lumalapit upang humingi ng payo o mangumusta lang. Nakakaramdam na sulira ng paggalang, hindi dahil sa yaman, kundi sa paraan ng kanyang pakikitungo. Hindi maramot, hindi nagyayabang, kundi bukas palad at marunong tumanggap ng pagkatalo at tagumpay. Hindi naglaon, naging bahagi si Lyra ng mga proyekto sa barangay. Inimbitahan siya ng kapitan na tumulong sa mga programang pangkabuhayan at edukasyon. Tinanggap niya ito ng buong puso at sinimulan ang libreng klase sa pagbabasa at pagsusulat tuwing Sabado ng umaga. Sa maliit na lugar na ito, marami tayong pwedeng simulan. Hindi kailangang mayaman para tumulong. Paliwanag niya sa mga batang lumalapit, bitbit ang mga kwaderno at lapis na inipon niya mula sa kaunting kita ng tindahan. Sa pagtakbo ng panahon, naisip ni Lyra na lahat ng hirap, sakit at panghuhusga ay may katapat na ginhawa at saya. Sa bawat araw ng pagtutulungan, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng bulsa,
kundi sa dami ng taong natutulungan at inspirasyong na ibabahagi. At sa gitna ng barong-barong na unti-unti niyang pinalakas at pinaganda, muli niyang nahanap ang pagmamahal, dangal, at diwa ng isang tunay na tahanan sa pag-usad ng mga buwan. Lalong napansin ng mga tao sa looban ang pagbabago sa paligid ng barong-barong ni Lyra. Hindi lamang ito basta inayos, ginawang makulay at buhay na buhay ang paligid. Puno ng mga tanim na bulaklak at gulay, may mga bata at matatandang palaging masayang nagkukwentuhan sa tapat. Unti-unti na ring lumago ang maliit niyang tindahan at naisipan niyang kumuha ng mga tauhan. Kabilang na ang ilan sa mga dati niyang nangungutia sa kanya. Isang araw, habang abala siya sa pagluluto ng bibingka, nilapitan siya ni Marites, isa sa mga kapitbahay na dati pangit ang tingin sa kanya. "Lyra, kung pwede lang sana, magtrabaho akong kahit bilang tagalinis dito sa tindahan mo. Kailangan kong kasi ng kita para sa anak ko." Mahina at may halong pag-aalinlangan ang tono ng babae. Sandali lang napatingin si Lyra sa kanya, ngunit agad na napangiti. "Ate, kahit sino basta marunong magpakatotoo at magtrabaho ng maayos, welcome dito. Gusto ko ring matulungan ang mga tulad ko noon." Sagot niya, walang galit ni panunumbat. Hindi lang si Marites ang nagbakasakali. Sumunod si Rico, dating tambay na kilala sa paninira ng reputasyon ni Lyra. "Ate Lyra, baka pwede akong tumulong mag-deliver ng kakanin sa mga opisina. Kahit tip lang ibigay mo. Gusto ko na po talaga magbago." Halos paos ang boses, bakas ang pagkapahiya. "Rico, hindi madali magbago, pero lahat may pagkakataon. Sige, tutulungan kita, pero magtulungan tayo. Yun lang ang hinihingi ko," sabi ni Lyra. At sa paglipas ng panahon, mas lalo pa niyang napatawad ang ilan sa mga naging bahagi ng mapait niyang nakaraan. Dumating ang araw na muling dumalaw si Mrs. Rodriguez sa looban. Dalang-dala ang alindog at kumpiyansa ng isang batikang negosyante. Nilapitan niya si Lyra sa gitna ng pila ng mga suki sa tindahan. "Lyra, gusto kitang imbitahan sa opisina namin. Kailangan namin ng part-time admin assistant na mapagkakatiwalaan. Alam kong hindi mo iiwan ang negosyo mo, pero kung gusto mong mag-level up pa ang kaalaman mo sa negosyo, magandang oportunidad ito." Nanlaki ang mga mata ni Lyra, hindi makapaniwala sa alok. "Ma'am, malaking karangalan po yan para sa akin. Kung papayagan niyo pong mag-part-time lang muna ako, tatanggapin ko po." Sagot niya na may halong kaba at tuwa. Habang palipat-lipat siya sa tindahan at sa opisina ni Mrs. Rodriguez, lalong natutunan ni Lyra ang pasikot-sikot ng negosyo. Mula sa pagbibilang ng benta, pamamahala ng supplies, hanggang sa pagharap sa mga supplier at customer na malaki ang hinihingi. Mas lalo siyang humanga sa tiyaga at husay ni Mrs. Rodriguez na nagsilbing gabay at pangalawang ina. "Lyra, huwag kang matatakot matuto ng bago. Ako rin noon, galing sa hirap. Ang mahalaga, may prinsipyo ka at hindi ka nanlalamang ng kapwa." Wika ng ginang, minsang nag-uusap sila sa pantry ng opisina. Samantala, dahil mas lumalawak na ang abot ng negosyo ni Lyra, nagpasya siyang mag-aral pa ng mas seryoso. Sumali siya sa night school para kumuha ng kursong accountancy at kahit gabi na umuwi, hindi siya napapagod mag-aral. Minsan ay nakakatulog siya habang nagbabasa ng libro sa tindahan. Ngunit sa bawat antok, mas lumalalim ang pagkunawa niya sa negosyo at buhay. "Ate Lyra, ang galing mo po. Dati pangarap lang naming maging tulad mo," biro ni Marlon habang tumutulong maghugas ng pinggan tuwing gabi. Dahil sa dami ng sumasabay at natututo mula sa kanya, naisipan ni Lyra na maglunsad ng community project para sa mga kabataan at single parents sa looban. Pinuntahan niya si Kapitan Berto upang magpresenta ng ideya. "Kap, gusto ko po sanang magtayo ng libreng workshop sa Sabado para sa mga batang gustong matutong magbenta, magluto at mag-ipon. Hindi po ako guro pero gusto ko pong ibahagi ang natutunan ko," paliwanag niya habang may dalang proposal. "Aba, ang ganda niyan. Lyra, ako nang bahala sa lugar at sa mga bata. Salamat at naisip mo yan," sabi ng kapitan, halatang tuwang-tuwa.
Unti-unti naging kilala na si Lira hindi lang sa looban, kundi sa karatig barangay. Naging panauhin siya, minsan sa mga pagtitipon, pinakikinggan ang kwento ng pagbangon, at kinikilala ang galing sa negosyo at malasakit sa kapwa. Minsan, habang tumutulong si Lira sa isang feeding program, nilapitan siya ni Mang Roel na bumalik galing probinsya. "Anak, proud na proud ako sa'yo. Sana makahanap ka rin ng sarili mong pamilya, yung matatag at puno ng malasakit. Kung buhay ang nanay mo, sigurado akong siya ang pinakamasaya para sa'yo." Sambit ng matanda, bakas sa mukha ang luha ng tuwa. Naging mas malalim ang ugat ni Lira sa komunidad. Hindi na siya nakikita bilang dalagang barong-barong, kundi bilang haligi ng pagbabago at inspirasyon. Sa bawat taong natutulungan, bawat batang natuturuan, at bawat kapitbahay na natutong magtatawad at magbago, naramdaman ni Lira na ang tunay na kayamanan ay nasa tiwala, kabutihan at pagbabalik ng biyaya sa pinagmulan. At kahit malayo pa ang landas na tatahakin, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Naging pamilya niya ang buong looban na dati puno ng panlalait. At ngayon ay nag-uumapaw sa pag-asa at bagong simula. Habang lumalawak ang tagumpay ni Lira at nagiging matatag ang kanyang pangalan, hindi lang sa kanilang looban, kundi maging sa mga kalapit na barangay. Hindi rin nawawala ang mga pagsubok na pilit pumipigil sa kanyang panaangat. Mas marami na ang nagpapakita ng inggit, lalo na ang mga dating kaibigan at ilang kapitbahay na hindi matanggap na siya, ang dating tampulan ng tuksuhan, ay nagiging haligi ng pagbabago. Ang dating pagkakaisa sa looban ay unti-unting nakukulayan ng pagdududa at selos. Isang umaga, habang nag-aayos ng paninda, nilapitan siya ni Alma, isa sa mga dati niyang kasamahan sa mansyon. "Lira, hindi ko alam kung totoo, pero may kumakalat na tsismis na ikaw daw ay nakinabang sa hindi malinis na paraan. Sinasabi ng iba na may nilapitan kang politiko para madaliin ang proseso ng lupa mo." Seryosong sambit ni Alma. Nanlaki ang mata ni Lira, agad naramdaman ang sakit ng panibagong pagdududa. "Hindi totoo yan, Alma. Alam mo namang kahit kailan, hindi ko pinangarap na dumaan sa shortcut." "Lahat ng ito, pinaghirapan at nilabanan ko," mariing sagot ni Lira. Pilit na pinanindigan ang dignidad sa kabila ng paninirang puri. Hindi lang si Alma ang nagdala ng masasamang balita. Kinahapunan, dumating si Anton, dating kaklase ni Lira, na minsang tinulungan niya sa mga assignment noon. "Lira, may mga nag-uusap-usap sa labas ng simbahan. Sabi nila, ginagamit mo lang daw ang negosyo para magpalakas sa mga politiko. May nagsabi pa nga na baka raw ikaw na ang susunod na mangurakot dito." Halong biro at panghihinayang ang tono ni Anton. Napabuntong hininga na lang si Lira, natatingin sa mga batang masayang naglalaro sa harap ng tindahan. "Anton, masakit marinig yan, pero alam ko ang totoo. Wala akong tinapakan. Kung may problema sila, handa akong humarap sa barangay at linawin lahat," malumanay niyang tugon. Sa sumunod na mga araw, tila ba hindi nauubos ang mga pagsubok. Isang gabi, habang nagbibilang ng benta, napansin niya ang isang sulat na isiniksik sa ilalim ng pinto. Pagbukas niya ay nabasa ang banta, "Bawasan mo ang yabang mo kung ayaw mong madamay ang tindahan mo." Nanlalamig ang kamay ni Lira habang binabasa ang liham. Ramdam ang panganib na maaaring sumalubong sa kanya. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, may nagbalita na sinira ang kariton ng paninda at ilang trays ng kakanin ang natapakan at nawasak ng di kilalang mga lalaki. Hindi na niya napigilang mapaupo at mapaiyak. Pakiramdam niya, bumabalik na naman ang bigat ng mundo sa kanya. Ngunit sa halip na tuluyang mawalan ng loob, agad niyang tinawagan si Attorney Sarmiento upang humingi ng payo. "Attorney, hindi ko na po alam ang gagawin. Parang ang dami-dami kong kaaway kahit wala naman akong ginagawang masama. Pati negosyo ko, gusto na nilang sirain." Garalgal na tinig ni Lira sa telepono. "Lira, sanay na ako sa ganyang kaso. Huwag kang matatakot. Kung kinakailangan,
maghaharap tayo sa barangay at sasampahan natin ng kaso ang maninira sa iyo. Hindi ikaw ang talo dito, kundi ang mga takot makita kang umasenso. Matatag na sagot ng abogado. Hindi rin siya iniwan ni Jenna. Sa bawat paninira at pangamba, si Jenna ang naging lakas niya. Lira, nandito lang ako. Kahit anong mangyari, tutulungan kita. Hindi mo kasalanan kung umaangat ka sa buhay. Ang masama, kung susukuan mo ang sarili mong prinsipyo dahil sa takot, wika ni Jenna. Mahigpit ang yakap at taos ang suporta. Sa gitna ng mga pagsubok, sabay silang naglinis ng tindahan, nagpatuloy sa negosyo, at patuloy na tumutulong sa komunidad. Hindi nagtagal, hinikayat ni Attorney Sarmiento na magsampa ng reklamo si Lira laban sa mga naninira ng negosyo. Nilapitan nila ang barangay at nagharap-harap sa opisina ng kapitan ang mamasangkot. Kayo po ba ang gumawa ng paninira sa tindahan ni Lira? Diretsyong tanong ni Kapitan Berto. Tahimik ang mga pinaghinalaan. Ngunit lumitaw sa investigasyon na bayaran sila ng isang dating kaibigan ni Lira na labis ang inggit at sama ng loob. Wala po akong sama ng loob, pero sana tigilan niyo na ako. Gusto ko lang magtrabaho at makatulong. Kung may problema kayo, pwede naman nating pag-usapan. Mahinahong pakiusap ni Lira. Habang umaandar ang proseso, hindi nawala ang takot sa dibdib ni Lira. Ngunit sa bawat umaga, mas pinili niyang tumayo at magpatuloy. Ma, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko, pero ayokong bumitaw sa pangarap natin. Bulong niya isang madaling araw habang nagtitimpla ng kape bago magbukas ng tindahan. Sa pagdaan ng araw, naging mas matibay siya. Bawat pagsubok ay tinanggap niya bilang aral at hindi bilang hadlang. Bawat paninira ay sinalubong ng malasakit at pangunawa. Ngunit hindi na niya pinapayagan ang sarili na tapakan muli ng sinuman. Sa kabila ng panibagong unos, naging inspirasyon ang kwento ni Lira sa marami. Mas dumami ang sumusuporta sa kanyang negosyo. Ang mga batang natutulungan niya ay lalong nagsumikap mag-aral. At ilang kapitbahay ang nagpasalamat sa libreng klase na inorganisa niya. Ate Lira, ang dami naming natutunan. Gusto ko pong balang araw maging tulad mo, matatag kahit ang daming pagsubok, sabi ni Tess, isa sa mga estudyante niya sa looban. Dahan-dahang bumalik ang sigla sa paligid. Nagkaroon ng bagong pintura ang tindahan, mas gumanda ang harapan ng barong-barong at mas dumami ang mga kaibigan at punay na sumusuporta. Pinatunayan ni Lira na kahit gaano pa karami ang maninira at maninira, basta't totoo ang hangarin at tapat ang puso, laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng lahat ng pagsubok. Sa bawat gabing mahimbing ang tulog, yakap niya ang pangarap na minsang kinutya at binalewala. Ngayon, ang barong-barong at ang maliit na tindahan ay naging simbolo ng pagbangon, lakas at tagumpay na tunay. Habang tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo ni Lira at ang kanyang pagiging aktibo sa komunidad, hindi pa rin natatapos ang pagsubok na hatid ng inggit at paninira. Isang gabi, habang abala si Lira sa pagtuturo sa mga bata, napansin niyang may kakaibang kilos ang ilang lalaking madalas nakatambay sa kanto. Mabilis na kumalat ang balita. May balak daw ang ilang bayarang tambay na guluhin ang tindahan ni Lira. Hindi ito biro, ramdam niyang nag-uumapaw na ang galit ng mga taong hindi matanggap na umangat siya mula sa kawalang-wala. Isang madaling araw, tulog pa ang karamihan sa looban nang biglang may nabasag na bote sa harap ng tindahan ni Lira. Gumising siya sa malakas na ingay at nadatnan ang wasak na trays ng kakanin at natapon ng ilang paninda sa putikan. Sa gilid ng tindahan, may nakasulat sa dingding, "Hindi mo ito pag-aari, hindi mo kaming maloloko." Napaluha si Lira. Hindi dahil sa material na nawala, kundi sa sakit ng tanong kung bakit may mga taong napakadilim ang puso. Pinawagan niya agad si Attorney Sarmiento at si Kapitan Berto. "Attorney, Kap, natatakot na po ako. Hindi ko po alam kung ano susunod na gagawin nila." Nanginginig ang boses ni Lira. Dumating si Attorney Sarmiento at sinamahan siyang magsumbong sa pulisya. Agad ding nag-imbestiga ang barangay.
At sa tulong ng CCTV mula sa kalapit na tindahan, nakilala ang mga gumawa ng gulo. Sila ay mga bayarang tambay na inutusan ng isang kamag-anak ni Lyra na nabigo sa legal na pag-angkin ng lupa. Nang tanungin sa barangay hall, umiwas sa sagot ang mga salarin. Wala po kaming alam dyan. Nandito lang po kami para maglaro ng tong-its. Palusot ng isa habang pinapawisan sa kaba. Ngunit nang ipakita ang mga video, wala na silang magawa. Umamin ang dalawa at nabunyag na mismong tiyahin ni Lyra ang nag-udyok at nagbayad upang manggulo. Lyra, patawarin mo ako. Nainggit lang ako. Akala ko mapapasakin pa ang lupa. Hindi ko alam na ganito kalaki ang pinsala. Lumuhod sa harap ng baranay ang tiyahin niya. Napaluha si Lyra. Pero sa halip na sumigaw o magmura, mahina niyang sagot, "Pita, hindi ko po kayo kinamumuhian. Pero sana po matutunan nating lahat na walang idudulot ang inggit, kundi gulo at kahihiyan." Pinatawad niya ang tiyahin, ngunit nilinaw niya sa barangay na dapat ay managot ang mga salarin. Pumayag ang barangay na bigyan ng community service ang mga tambay at warning ang tiyahin ni Lyra, kasabay ng obligasyong magbayad sa nasirang tindahan. Kasabay ng pag-usig sa mga gumawa ng gulo, napagdesisyonan ni Lyra na hindi magpapadala sa takot. Imbes na itigil ang pagtuturo, lalo pa niyang pinagsikapan ang community seminar para sa mga kabataang gustong magnegosyo. Pinamunuan niya ang "Simulan Mo" seminar sa covered court ng barangay, kung saan ipinahagi niya ang mga sikreto ng pagbangon at pagtityaga. Hindi ko nakuha ang tagumpay sa isang iglap. Daan-daang beses akong nadapa, napahiya at nasaktan, pero hindi ako tumigil mangarap at magpatawad. Panimula ni Lyra sa harap ng mga kabataan. Habang nagaganap ang seminar, may mga lumapit na dating bully sa kanya. "Ate Lyra, pwede ba kaming humingi ng tawad? Alam mo naman, bata pa kami noon. Salamat sa pagpapatawad mo at binigyan mo kami ng pagkakataong makapagbagong buhay." Sambit ni Eric, dating batang nangumutya sa kanya. "Lahat tayo may pagkakamali, Eric. Ang mahalaga, natututo tayo at tumatayo para bumawi." Mahina ngunit taimtim na sagot ni Lyra. Naging viral sa social media ang kwento ni Lyra. Isang batang pinagtawanan noon, ngayoy pinapakinggan at iginagalang ng buong komunidad. May ilang mamamahayag ang lumapit sa kanya upang kapanayamin. "Lyra, ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" tanong ng isang reporter. "Walang sikreto, tiyaga, tapang at pananalig lang. At higit sa lahat pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Kasi kapag hindi mo napatawad ang sarili mo, hindi ka magiging buo." Sagot niya, may ngiti sa kabila ng pagod. Lumapit si Jenna at mahigpit na niyakap si Lyra pagkatapos ng seminar. "Ang laki na ng narating mo, kaibigan. Proud na proud ako sa'yo." Bulong niya, may luha ng tuwa. "Hindi ko to mararating kung wala ka, Jen. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Sana mas marami pa tayong matulungan." Tugon ni Lyra. Ang kwento ni Lyra ay naging inspirasyon hindi lang sa mga bata at kabataan, kundi maging sa matatanda na minsang kinain ng inggit at paninira. Maraming magulang ang nagsimulang magturo sa kanilang anak ng halaga ng pagsusumikap at kabutihan. Sa mga araw na nagdaan, lalong tumibay ang respeto ng buong barangay sa kanya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa dignidad at kakayahan niyang baguhin ang galit at inggit tungo sa pag-asa at pagmamahalan. Sa paglipas ng mga buwan, matapos ang malalaking gulo at tagumpay sa barangay, mas naging tahimik at payapa ang buhay ni Lyra. Unti-unti nang nawala ang takot ng mga tao na makalapit sa kanya. Ngayon, mas marami na ang bumabati, humihingi ng payo at nagpapasalamat sa tulong na naibigay niya sa komunidad. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalalim ang ugat ni Lyra sa looban. Ang dating dalagang barong-barong na kinukutya ay ngayon itinuturing ng haligi ng pag-asa. Isang araw ng Sabado, habang abala siya sa pag-aayos ng tindahan, may dumating na bisita, si Ma'am Salve, ang dati niyang guro sa elementarya. Mapula na ang buhok at may mga guhit ng panahon sa mukha, ngunit hindi nawala ang ngiti ng guro. "Lyra anak,
Napakaganda ng mga naririnig ko tungkol sa'yo. Hindi ko sukat akalaing ang tahimik na batang pinaglalaban noon sa klase ay magiging ilaw ng barangay. Malambing na bati ng guro. Napaluha si Lira sa tuwa. Agad yumakap kay Ma'am Salve. Ma'am, kayo po ang unang naniwala sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang aral ninyo na hindi nasusukat ang talino at halaga ng tao sa kung anong suot o itsura. Salamat po, sabi niya, nangingilid ang luha. Nagdaan ang araw at mas lumawak pa ang paggalang ng mga tao kay Lira. Isang linggo, sunod-sunod na dumalaw ang ilang dati niyang kaibigan. Bitbit ang sari-saring pasalubong at regalo, hindi dahil may hinihingi, kundi para humingi ng tawad at magpasalamat. Lira, patawad ha. Kung minsan, naging maramot at mapagmataas kami. Nagsisi kami sa mga sinabi at ginawa noon. Sana matanggap mo ulit ang pagkakaibigan namin, sabi ni Thea, dating kaklase at isa sa mga nangunguna noon sa pangungutya. Wala namang taong perpekto, Sia. Ako nga muntik na ring mawala ng pag-asa dati. Pero buti na lang natuto akong magpatawad, pati na rin sa sarili. Welcome kayo palagi dito. Magaan na sagot ni Lira. Habang lumalalim ang koneksyon niya sa mga dating kaibigan at kapitbahay, naging bahagi siya ng isang women's cooperative na naglalayong magturo ng livelihood skills sa mga nanay at dalaga sa barangay. Pinili siyang maging honorary member dahil sa sipag at dedikasyon. Lira, inspirasyon ka sa amin. Salamat at hindi mo kinalimutan ang ugat mo. Ang dami naming natutunan sa iyo, lalo na ang lakas ng loob at malasakit sa kapwa. Pahayag ng pamulo ng samahan. Masayang-masaya si Lira dahil ngayon, hindi lang siya basta namumuno. Katuwang na siya sa paghubog ng mas matibay na komunidad. Sa bawat kwentuhan at pagkikita, laging naibabalik ang mga lumang kwento ng paghihirap at tagumpay. May isang gabi, sa gitna ng simpleng salo-salo, lumapit ang dating prinsipal ng eskwelahan. Lira, sa tuwing binabanggit ka ng mga guro, napapangiti ako. Gusto kong malaman mo na maraming bata ngayon ang nangangarap dahil sa'yo. Ibang-iba ka na, pero dala mo pa rin ang puso ng isang tunay na Pilipina. Matatag, mapagmahal, at palaban. Wika ng prinsipal, sabay abot ng maliit na medalya bilang simbolo ng pasasalamat. Hindi lamang ang mga kaibigan at guro ang nakaramdam ng inspirasyon kay Lira. Maraming magulang ang dumulog sa kanya, humihingi ng payo tungkol sa pagpapalaki ng anak, negosyo at pagharap sa hirap. Ate Lira, paano niyo po nagawang lumaban ng ganyan? Paano po hindi mawalan ng pag-asa? Tanong ng isang batang ina na minsang lumapit sa tindahan. Alam mo, walang madaling sagot. Pero natutunan ko na kahit gaano karami ang pagsubok, kapag mahal mo ang pamilya at hindi mo pinapabayaang mamatay ang pag-asa, may mararating ka talaga. Huwag kang matakot humingi ng tulong at higit sa lahat, huwag kang matakot magpatawad sa sarili at sa iba. Payo ni Lira. Sabay hawak sa kamay ng ina, nagpatuloy ang kwento ng pagbabagong buhay ni Lira hanggang sa pumasok siya sa mas malalaking programa ng barangay. Naging tagatagsalita siya sa mga seminar ng kabataan, tumutulong sa libreng review classes ng mga high school student at nagsusulong ng feeding program tuwing Sabado. Sa bawat programang ginagalawan niya, mas lalo niyang nakikita ang halaga ng pagkakaroon ng malasakit at paninindigan sa komunidad. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi lumaki ang ulo ni Lira. Mas pinili niyang manatiling simple ang pamumuhay. Hindi siya lumipat ng bahay, nanatili siya sa barong-barong na ngayon ay naging simbolo ng inspirasyon sa barangay. Sa tuwing may bisita, ipinapakita niya ang lumang aparador na minsang naging ugat ng inggit at ngayon ay larawan ng tagumpay, tiyaga at pagmamahal ng isang ina. Isang gabi, habang tahimik na nagmumuni-muni, napaisip si Lira sa dami ng pinagdaanan niya mula pagkabata. Ma, sana nakikita mo ang lahat ng ito. Hindi ko po bibitawan ang pangarap natin. Salamat po sa lahat ng aral at pagmamahal na iniwan ninyo, bulong niya, habang yakap ng lumang panyo ng ina.
At sa pagbagsak ng ulan sa bubong ng barong-barong, kasabay ng himig ng hangin, naramdaman ni Lyra na ang tunay na tagumpay ay ang respeto, paggalang at pagmamahal na natutunan niyang ibahagi at tanggapin sa kanyang sariling bayan. Lumipas ang panahon, habang mas lumalalim ang ugnayan ni Lyra sa komunidad, unti-unting nagbago rin ang direksyon ng kanyang personal na buhay. Sa isang pagtitipon para sa barangay, dumalo ang isang matandang lalaki na hindi niya agad nakilala. Siya pala si Mang Ruel, dating hardinero sa mansyon ng Rodriguez, na matagal ding nawala dahil nagtrabaho sa ibang bansa upang makapagsimula ulit para sa sarili at sa pamilya. Lyra, ikaw na nga ba yan? Manghang bati ni Mang Roel. Bakas sa mukha ang saya at gulat. Oo po, Mang Roel. Akala ko po ay hindi na kayo babalik. Kumusta na po kayo? Halos maiyak si Lyra sa tuwa. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, biglang lumalim ang usapan. Alam mo ba, Lyra, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Hindi ko ito nasabi noon dahil hindi pa panahon. Anak kita sa ina mo. Kapatid tayo, Lyra. Tumatakbo ako noon mula sa kahapon, pero gusto ko sanang bumawi sa ngayon. Tapat na pag-amin ni Mang Roel. Parang nabingi si Lyra, hindi makapaniwala. Mang Roel, tatay kita, nanginginig niyang tanong. Hindi kapatid mo ako. Iisa ang nanay natin, pero magkaiba tayo ng ama. Saka na kita ikukwento, Lyra. Ang mahalaga, nariyan ka na at proud ako sa'yo, paliwanag ng matanda. Nagkayakap sila ng mahigpit at simula noon, mas lumawak pa ang pamilya ni Lyra. Dumating din ang ilang malalayong kamag-anak ni Mang Roel mula probinsya at nagkaroon ng maliit na reunion. Sa unang pagkakataon, hindi nag-iisa si Lyra sa salo-salo. Ang sarap pala ng pakiramdam na may pamilya ka, bulong niya sa sarili. Sa panibagong yugto ng kanyang buhay, dumating ang isang simpleng lalaki na nagngangalang Mark. Isa siyang negosyante na naghahapid ng gulay at prutas sa kanilang barangay at madalas niyang kausap tuwing bumibili ng paninda. Ate Lyra, baka gusto mong subukan ang bagong aniko. Diretso sa buwid nun yan. Alok ni Mark. Sabay pakita ng tray ng sariwang okra at ampalaya. Sige nga, Mark. Alam mo naman ako, madaling magtiwala sa produkto basta't maganda ang pakikitungo ng tao, biro ni Lyra habang sinusuri ang mga gulay. Hindi na malaya ng dalawa, lumalalim na ang kanilang pagkakaibigan. Palaging tumutulong si Mark sa mga proyekto ni Lyra, mula sa feeding program hanggang sa free workshops. Hindi mailap ang titig ni Mark tuwing pinagmamasdan si Lyra at minsan nahuhuling nakangiti lang habang pinapanood siya. Lyra, alam mo bang inspirasyon ka hindi lang dito sa barangay, kundi pati sa akin? Kung paano mo pinagsikapan ng lahat, nakakabilib. Tapat na wika ni Mark, minsan nag-uusap sila sa harap ng barong-barong, kasabay ng malamig na simoy ng gabi. Nagbukas ng pinto ang tadhana, nagpatuloy si Lyra sa pagtulong. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa bawat proyekto. Si Mark ay naging katuwang niya hindi lang sa negosyo kundi maging sa mga simpleng bagay. Pagsundo sa mga bata kapag uulan, paghatid ng supply sa malalayong sulok ng barangay, at pagtulong sa mga matatanda na may sakit. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa at napansin ito ni Jenna. Lyra, parang bagay kayo ni Mark. Kitang-kita ko na ang saya mo kapag magkasama kayo. Biro ng kaibigan sabay tawa. Tumigil ka na, Jen. Masaya lang akong may kasama sa mga laban ng buhay. Sagot ni Lyra, pilit itinatago ang kilig. Nagtagal pa ng ilang buwan at naging opisyal ang relasyon ni Lyra at Mark. Hindi man marangya ang kanilang samahan, puno ito ng malasakit, respeto at pag-unawa sa bawat kahinaan at lakas ng isa't isa. Nang minsang magkasakit si Mark, siya mismo ang nagalaga at naghatid ng mainit na lugaw. Salamat, Lyra. Sana dumami pa ang kagaya mong hindi lang magaling magluto, kundi magaling mag-alaga. Natutuwang sabi ng binata habang nakahiga sa papag. Sa pagtakbo ng mga taon, nagplano si Lyra at Mark na magpakasal. Pinangarap nilang magtayo ng sarili nilang pamilya, ngunit hindi rin kinalimitan ni Lyra ang responsibilidad sa komunidad. Mark, pangarap ko na kahit magkaanak tayo,
Hindi ko pababayaan ang barangay. Gusto ko matuto ring tumulong at mangarap ang magiging anak natin. Seryosong usap ni Lira habang nililigpit ang mga kwaderno sa libreng klase. Yun din ang pangarap ko, Lira. Hindi hadlang ang hirap o barong-barong. Ang mahalaga, may prinsipyo, may pagmamahal at marunong magtiwala sa sarili. Sagot ni Mark, sabay yakap. Sa pagbubukang liwayway ng bagong pamilya, nagturo si Lira sa mas maraming bata. Pinakilala niya si Mark bilang tatuwang sa mga proyekto at mas naging buo ang support system na matagal niyang pinangarap. Sa tuwing may dumarating na pagsubok, magkasama nilang hinaharap. Maliit man o malaki, pinapasa nila ang bawat aral sa isa't isa at sa susunod na henerasyon. Hindi rin siya nagkulang sa pagbabahagi ng kwento ng ina, ng lumang aparador, at ng lahat ng dahilan kung bakit hindi siya bumitiw. Dahil sa panibagong pamilya at pag-ibig, mas tumibay si Lira, hindi lang bilang lider, kundi bilang babae. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat bahagi ng nakaraan, tanggapin ang mga sugat at galos ng kahapon, at ipasa ang pag-asa sa bawat batang lumalapit at nangangarap din ng mas maganda at makulay na buhay. Habang lumalalim ang samahan ni Lira at Mark, mas naging makulay ang buhay sa looban. Hindi na lang basta negosyo at pagtulong ang pinagtutuunan ng dalaga. Ngayon, mas napagtanto niya ang halaga ng pamana. Hindi lamang ng material, kundi ng paninindigan at aral mula sa mga dinaanang pagsubok. Isang umaga, nagising si Lira na masigla, puno ng inspirasyon habang pinagmamasdan ang araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno sa harap ng kanilang barong-barong. Mark, tara, maglakad tayo sa looban. Gusto kong bisitahin ang mga bagong kabataan sa out-of-school youth program. Yaya niya, sabay abot ng kamay sa kasintahan. Hindi mo talaga maiwan ang pagtuturo, no? Pabirong tanong ni Mark. Hindi ko kaya. Dito ako masaya. Dito ko nararamdaman na may silbi pa lahat ng pinagdaanan ko. Sagot ni Lira habang naglalakad sila papunta sa covered court ng barangay. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng mga batang nag-iinsayo ng sayaw at mga ina na nagtitipon para sa parenting seminar. Laking tuwa ng mga bata nang makita si Lira. Ate Lira, turuan mo ulit kami ng kwento ng barong-barong at lumang aparador, sigaw ni Tess. Sige, pero pagkatapos nito, gusto ko marinig ang mga pangarap ninyo, ha? Sagot ng dalaga, ngumiti at naupo sa gitna ng mga bata. Nagsimula si Lira magkwento, hindi lang tungkol sa kahirapan, kundi pati na rin sa pagpili ng tamang laban. Ang barong-barong na ito, lagi kong sinasabi, hindi dapat ikahiya. Kasi dito ko natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa lakas ng loob at pagmamahal sa pamilya. Kapag may problema, huwag agad sumuko. Huwag ring kakalimutan na may mga taong handang tumulong. Basta't marunong tayong magpatawad at magpasalamat, wika niya. Sabay haplos sa ulo ni Marlon, isa sa mga batang palaging tinutulungan ng programa. Nagpatuloy ang workshop buong umaga at napansin ni Mark kung gaano kalalim ang epekto ni Lira sa komunidad. Hindi ka lang guro, Lira. Para kang ilaw ng mga batang ito. Sana, balang araw, ganito rin ang maging anak natin. Malambing niyang sambit habang magkasabay silang kumakain ng kakanin sa gilid ng court. Mark, ang gusto ko lang naman ay makapag-iwan ng mabuting pamana. Ayokong matulad sila sa takot at panghihinayang ko dati. Kung may maipapamana ako, gusto ko paninindigan at dangal, sagot ni Lira. Bumuhos ang mga proyekto at tulong mula sa iba't ibang grupo. Inimbitahan si Lira na magsalita sa isang seminar para sa mga kabataang lider mula iba't ibang barangay. Hindi ko sukat akalaing maririnig ang kwento ko sa ganitong karaming tao, wika niya kay Jenna bago pumunta sa event. Kaya mo yan, Lira. Dami mong natulungan dito. Sigurado ako, mas marami ka pang mabibigyan ng inspirasyon. Sagot ng matalik na kaibigan na ngayon ay katuwang na rin sa pag-organisa ng mga events at workshops. Sa harap ng 12 ng kabataan, ibinahagi ni Lira ang kwento ng kanyang ina, ng lumang aparador
at ng lahat ng laban na tinanggap at nilabanan niya. Sa bawat luha at sugat may aral. Huwag kayong mahihiya sa pinagmulan ninyo. Hindi ko hinangad na maging mayaman, pero pinangarap kong maging dahilan ng pagbabago. Kaya huwag kayong bibitiw, kahit mukhang imposible. May panahon ang lahat, at pagdating ng araw na iyon, sana ipasa nyo rin ang natutunan niyo sa susunod na henerasyon. Inspiradong kwento niya, dahilan upang mapalakpak at mapaiyak ang ilan sa audience. Bumalik siya ng gabi sa barong-barong, dala-dala ang medalya ng pagkilala mula sa seminar. Tinawag niya si Mark, Jenna at ilang bata. Gusto ko maging bukas ang bahay natin sa lahat ng nangangailangan. Kahit maliit, pwede tayong magbahagi ng pagkain, tulong o kahit payo. Masayang anunsyo niya. Ate, ang sarap po dito sa inyo. Hindi lang masarap ang ulam, masarap din ang pakiramdam. Biro ni Marlon, sabay tawa ng mga bata. Dumaan ang mga buwan, mas naging aktibo si Lyra sa pagbabahagi ng mga kwento at aral. Naging mentor siya ng mga batang babae na takot mangarap at advisor ng mga single parents na natutong magsimula muli. Minsan ay pinuntahan siya ng dating kaaway, si Rico, na ngayon nagtatrabaho na rin bilang community organizer. Lyra, salamat at pinatawad mo ako noon. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuloy-tuloy na akong napariwara. Laki ng naitulong mo sa akin, sabay abot ng kamay. Rico, lahat ng tao may karapatang magbago. Ang mahalaga, marunong tayong bumangon at magpatawad sa sarili at sa iba. Malumanay na sagot ni Lyra. Sa bawat gabi bago matulog, palaging nagdarasal si Lyra. Ma, salamat po. Sana na ipapasa ko ng tama ang lahat ng aral at pagmamahal na iniwan ninyo. Hinding-hindi ko pong bibitawan ang barong-barong na ito kasi dito nagsimula ang lahat. At sa bawat umaga, panibagong lakas at inspirasyon ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Handa siyang harapin at ipasa ang pamana ng paninindigan hanggat may batang nangangarap at naniniwala sa liwanag ng pagbangon. Naging makabuluhan ang mga sumunod na taon para kay Lyra. Hindi lamang dahil sa personal na tagumpay, kundi dahil sa matibay na pundasyon na naitayo niya sa komunidad. Isang tahanan ng pag-asa para sa marami. Dumami ang kabataang lumalapit tuwing may problema, nagiging payapa ang paligid ng barong-barong, at parang naging sentro na ito ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa barangay. Hindi na lang ito basta isang lumang bahay, isa na itong lugar kung saan natututo, nagbabago, at muling bumabangon ang mga tao. Sa isang linggo ng hapon, nagtipon-tipon ang mga bata at matatanda sa bakuran ng barong-barong. Ate Lyra, pwede po ba ulit kaming mag-aral dito tuwing Sabado? Mas madali pong matuto kapag may kwento kayo? Tanong ng isa sa mga batang natutulungan niya. Oo naman anak, basta't mangangako kayo na magbabahagi rin kayo ng natutunan ninyo sa iba, palagi kayong welcome dito. Masayang sagot ni Lyra. Napuno ng tawanan ang bakuran at parang naging maliit na paaralan na ang dating tahimik na sulok ng looban. Lumapit si Jenna na may dalang kakanin. Lyra, grabe, naalala mo dati, nagtatago tayo rito tuwing umuulan? Ngayon daming bata, daming kwento at sigla. Tawa niya habang iniabot ang bandehado ng suman at bibingka. Oo nga Jen, parang kahapon lang, nanginginig tayo sa takat sa mga tsismosa. Pero tingnan mo ngayon, hindi lang ingay ng tsismis ang naririnig, kundi ingay ng pag-asa at tuwa. Sagot ni Lyra, tinutulungan ng kaibigan maghain. Dumating si Mark, buhat-buhat ang ilang supot ng prutas at gulay. Lyra, pasensya na, natagalan ako sa palengke. May nagpadala pa ng regalo para sa prinsesa ng looban. Oh, biro niya sabay abot ng mansanas kay Lyra. Nagtawanan ang mga bata at nagtulungan sa paghahanda ng hapagkainan para sa mga bisita. Maging ang mga matatandang dati sarado ang loob, ngayon ay nakikihalubilo na. Nagbubukas ng puso sa kwento ng pagbangon at bagong simula. Habang nagkakasiyahan, nilapitan si Lyra ng isa sa mga batang natulungan niyang bumalik sa eskwela. Ate Lyra, balang araw, gusto ko pong maging guro. Gusto ko pong tumulong sa mga batang natatakot mangarap, tulad ng pinulong mo sa amin.
sambit ng bata. Napangiti si Lyra. Hinaplos ang ulo ng bata. Kaya mo yan, anak. Huwag kang matatakot lumaban para sa pangarap mo. Lahat ng hirap may katumbas na ginhawa basta't hindi ka susuko. Paalala niya. Isang araw, ginanap sa mismong bakuran ng barong-barong ang isang maliit na graduation ceremony para sa mga batang nagtapos sa kanyang libreng klase. Dinaluhan ito ng barangay captain, ilang guro at mga magulang. Si Lyra po ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Sana po ay magsilbi siyang halimbawa sa lahat, na sa bawat lumang aparador o maliit na bahay, pwedeng may nakatagong kwento ng pag-asa at tagumpay. Wika ni Kapitan Berto, palakpakan ang mga tao. Hindi naglaon, naging panauhin si Lyra sa mga seminar sa iba't ibang lugar. Iniimbitahan upang magbahagi ng kanyang kwento. Hindi po ako perpekto at hindi po ako nagtagumpay ng mag-isa. Ang bawat kamay na umalalay, bawat pangarap na hinawakan ko, at bawat aral na iniwan ng aking ina, ang nagdulok sa akin para bumangon. Pagbabahagi niya sa mga estudyante at kabataang nangangarap. Sa bawat gabi bago matulog, tahimik siyang nagdarasal. Ma, sana masaya ka man. Hindi po naging madali, pero pinili kong manatili sa barong-barong. Hindi dahil wala akong ibang mapuntahan. Pinanahanap ang sarili ko. Dito ko natutunan ang halaga ng paninindigan at pagmamahal. Bulo niya. Yakap ang lumang panyo ng ina. Sa mga sumunod na taon, napalago pa ni Lyra ang maliit na negosyo. Naging mentor sa mas maraming batang nangangarap at nagkaroon ng pamilya kay Mark. Minsan, tuwing gabi, magkakatabi silang nakaupo sa labas ng bahay, nagkukwentuhan tungkol sa pangarap, sa hirap at sa biyayang dumarating. Sa harap ng barong-barong, masaya silang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, mga magulang na nagtatawanan at mga kabataang nagpapalitan ng kwento ng pag-asa. Mark, minsan naisip ko, hindi pala importante kung anong sukat ng bahay natin. Ang mahalaga, punong-puno ito ng pagmamahalan, pagtitiwala at pag-asa. Sabi ni Lyra habang nakasandal sa balikat ng asawa. Tama ka dyan, Lyra. Dito sa barong-barong na ito, nagsimula lahat. At dito rin uusbong ang napakarami pang kwento ng tagumpay. Sagot ni Mark, sabay halik sa noo ng asawa. At sa bawat pagsikat ng araw, hindi lang bahay ni Lyra ang tahanan ng pag-asa. Naging tahanan din siya ng bawat batang nangangarap, bawat magulang na naghahanap ng lakas, at bawat puso na naghihintay ng paghilom. Sa isang barong-barong na minsang pinagtawanan at kinasuklaman, nahanap ng komunidad ang bagong tahanan ng inspirasyon. Na kahit kailan, walang maliit na simula kapag ang puso ay marunong mangarap, magpatawad at magmahal.